Huwag ka madamot, Soledad. Kung hindi dahil sa akin, sa kalsada kayo pinulot ng mga kapatid mo nang mamatay ang mga magulang ninyo? Utang na loob nyo sa akin ang mga buhay nyo. Kaya barya lang itong kukunin ko. Sinalubong na mukha ni Soledad ang marahas na paghablot ni Tio Ramon sa makapal na tungkos ng pera na kanina lamang ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang mga palad. Ang perang iyon ay katumbas ng 3 taong pagkakalyo, pagkasugat ng mga daliri sa matapang na sabon, at pagtitiis na kumain ng tirang kanin na sinabawan ng toyo. Nakatayo si Soledad sa gitna ng masikip at marinsangan nilang barong-barong. Wala pang 1 metro mula sa kanya. Mahimbing na natutulog ang 3 niyang nakababatang kapatid sa ibabaw ng manipis at kupas na banig. Kanina lamang, binibilang niya ang perang yon para sa huling hulog ng maliit na bahay na matagal na niyang pinapangarap. Isang bahay na may bubong na hindi tinatagusan ng ulan. Ngayon, nasa maruruming kamay na ito ng kanyang tiyuhin na namumula ang muka dahil sa pagkasugapa sa sugal. Tio Ramon, parang awa nyo na po. Pangiinig ng boses ni Soledad, ngunit pinipilit niyang hinaan upang hindi magising ang mga bata. Pang down payment ko po yan para may malipatan na kami. Paalisyon na po tayo ng may-ari ng lupa bukas. Yan na lang po ang pag-asa namin. Bahay ang kapal na mukha mong mag-ambisyon ng bahay. Binuro siya ng matanda. Ang mga mata nito ay nanilisik sa pagkamakasarili. Kulang pa itong pambayad sa lahat ng isinubo ko sa inyo noong mga bata pa kayo. Huwag kang walang utang na loob. Ang buhay nyo ay utang nyo sa akin. Kaya karapatan ko ang perang ito. Itinulak ng matanda ang balikat ni Soledad. Hindi sapat upang siya ay matumba. Ngunit sapat upang iparamdam kung gaano siya kaliit at kawalang laban. Mabilis na tumalikod ang kanyang tiyuhin at naglakad palabas. Isinara nito ang pinto na may malakas na kalabog na nagpayanig sa manipis na dingding ng kanilang dampa. Naiwan si Soledad na nakatayo sa gitna ng katahimikan. Mistulang ninakaw ang hanging kanyang hinihinga. Ang mga mata niya ay nakatitig sa kawalan. Naramdaman niya ang malamig at magaspang na hapdi sa kanyang mga daliri. Ang mga daliring kanina ay nakahawak sa mga papel na pilit niyang pinlansa ng maayos upang magmukhang bago. Ang amoy ng matapang na Clorox mula sa huling damit na nilaban niya kagabi ay nanunuot sa kanyang ilong. Nagpapaalala kung paano niya ibinenta ang kanyang lakas at kabataan. Ngayon, wala nang natira. Imbes na sumigaw o magwala, dahan-dahang lumuhod si Soledad sa malamig na semento. Hinaplos ng kanyang namamanhid na mga kamay ang sahig at pinulot ang mga napigtas na rubber band na kanina ay nagbibigkis sa kanyang mga pangarap. Ibinulsa niya ang mga ito sa kanyang kupas na apron. Tumayo siya, kumuha ng basahan at tulala niyang pinunasan ang maliit na lamesang kawayan kung saan niya kanina ipinatong ang pera. Walang luhang bumagsak, ngunit ang dibdib niya ay tila nadaganan ng isang tipak ng bato. Patuloy ang kanyang katawan sa paggalaw. Nagliligpit ng mga gamit na wala namang kalat, dahil ito lamang ang paraan ng kanyang utak upang hindi siya tuluyang mabaliw sa sakit. Tumingin siya sa kanyang mga kapatid. Ang pinakabata ay umubo at yumakap sa manipis itong kumot. Kailangan nilang umalis kinabukasan. Wala siyang pera. Wala siyang malalapitan. Hanggang sa maalala niya ang isang puting sobre na ibinigay sa kanya ng isang ginang 2 araw na ang nakararaan. Ang tanging mitsa na magliligtas sa kanila sa pagiging palaboy. Isang mabigat na buntong hininga ang kumawala kay Soledad. Makalipas ang ilang oras, natagpuan ni Soledad ang kanyang sarili na nakatayo sa labas ng mataas at matibay na tarangkahan ng mansyon ng mga Villamor. Ang itim na bakal ng gate ay tila mga rehas ng isang mag-arbong kulungan. Hawak niya sa kanyang bibdib ang isang kontrata na nilagdaan ng kanyang sariling dugo at dignidad. Humusad ang mabigat na tarangkahan at lumikha ito ng alingaw ng kumakaskas na bakal. Sa siwang ng pinto, lumitaw ang isang may edad na babae na may suot na uniforme ng tagapamahala. Si Yaya Rosa. Tinignan ng matanda ang kupas sa damit ni Soledad, ang lumang bag na naglalaman ng ilang pirasong damit
at ang puting sobreng hawak nito. Naalala ni Soledad ang malamig na boses ni Doña Celestina nang iabot nito ang kontrata. 1 taon, Soledad. Aalagaan mo ang baldado kong anak na si Will. Tatanggapin mo ang lahat ng ugali niya. Kapag napabuti mo siya sa loob na 1 taon, ililipat ko sa pangalan mo ang titulo ng isang bahay at lupa. Simple lang, hindi ba? Simple para sa mga mayayaman na kayang bumili ng tao. Ngunit para kay Soledad, ibinibenta niya ang kanyang kalayaan upang may masilungan ang mga kapatid niya. Iniabot ni Soledad ang kontrata kay Yaya Rosa. Pinatawag po ako ni Doña Celestina. Ako po ang bago mag-aalaga kay Sir Will. Kinuha ni Yaya Rosa ang sobre, walang ngiti sa mga labi nito. Ang mga mata ng matanda ay may halong awa, ngunit higit na nangihibabaw ang isang malamig na babala. Pumasok ka na, maring sabi ni Yaya Rosa habang binubuksan ng tuluyan ng gate. Pero huwag kang mag-ilusyon na magtatagal ka rito. Marami nang umiyak palabas sa pintuang ito. Sana lang matagalan mo ang demonyo naghihintay sa iyo sa itaas. Bumigat ang mga hakbang ni Soledad. Pumasok siya sa loob at sa kanyang likuran, tuluyang sumara ang malaking tarangkahan na tila humadlang sa huling sinag ng araw. Ang bawat hakbang ni Soledad paakyat sa malapad at kumikinang hagdanan ng mansyon Villamor ay tila pag-akyat sa isang mag-arbong kabaong. Ang hangin sa loob ay malamig, amoy mamahading pabango na pilit nagkukubli sa umaalingasaw na amoy ng gamot at kalungkutan. Walang bakas ng alikabok, walang gamit na wala sa lugar. Isang perpektong bahay na kabaligtaran na magulong buhay niya. Ngunit bago pa man siya makarating sa ikalawang palapag, isang malakas na pagbasag ng salamin ang umalingaw-ngaw mula sa pinakadulong silid. Sinundan ito ng pagbagsak ng mga mabibigat na kasangkapan. Natigilan si Yaya Rosa at mabilis na nag-antanda ng krus. Hinatak na matanda ang braso ni Soledad at patakbo silang tinango ang pinagmumulan ng kaguluhan. Nang bumukas ang malaking pinto ng kwarto, tumambat kay Soledad ang isang eksenong dumurog sa pira-pirasong imahe na isang marangyang pamilya. Nakakalat sa sahig ang mga basag na florera, nagupit na mga unan at nagkalat na mga pagkain. Sa gitna ng lahat ng iyon, nakaupo sa isang dekuryenteng wheelchair ang isang lalaking magulo ang buhok. Humihingal at nanlilisik ang mga mata. Si Will, ang lalaking binayaran siyang alagaan. Sa kabila ng maganda nitong pangangatawan na nakatago sa ilalim ng lukot na damit, baka sa mukha nito ang matinding pagod at pagkasuklam sa sarili. Nakakuyom ang mga kamao nito na ngayon ay tumutulo ang sariwang dugo dahil sa paghampas sa salamin ng aparador. Get out! Ayoko makita kayong lahat. Umalis kayo! Sigaw ni Will. Ang boses ay basag at puno ng pait. Bago pa man makalapis si Yaya Rosa upang maglinis, isang figura ang dahan-dahang pumasok sa silid, si Doña Celestina. Suot ang isang pambahay na seda at may hawak na mamahaling rosaryo. Kalmado itong naglakad palapit sa nagwawalang anak. Walang galis sa mukha ng ginang. Tanging isang mapang-awang ngiti na nagpatayo ng mga balahibo ni Soledad. Oh, my poor Will. Malambing na wika ni Doña Celestina habang lumuluhod sa harap ng wheelchair. Hindi inaalintana ang mga bubog sa paligid. Hinawakan niya ang magkabilang pisingin ng binata. Pinipilit itong tumingin sa kanya. Bakit mo naman sinasaktan ang sarili mo? Wala ka na ng silbi mula baywang pababa. Sisirain mo pa, pati ang mga kamay mo. Umigdad si Will. Pilit inilalayo ang muka. Stop it, ma. Gusto kong mag-isa. Mag-isa? Hindi mo kaya mag-isa, anak. Patuloy ng ginang. Ang boses ay tila isang malambot na unan na dahan-dahang sumasakal sa umiinga. Tignan mo ang sarili mo. Hindi ka na makatayo. Hindi ka na makapagtrabaho. Wala nang babae makakamaling mahalin ka sa ganyang kalagayan.
Ako na lang ang meron ka. Will, walang ibang makakatiis sa isang baldadong katulad mo, kundi ang sarili mong ina. Kaya please, stop pushing me away. It breaks my heart. Isang luha ang pumatak mula sa mata ng Donya. Isang luhang perpektong iniluwal upang ipamuha sa anak ang bigat ng pagiging pabigat. Nakita ni Soledad kung paano unti-unti namatay ang alab sa mga mata ni Will. Ang galit ay napalitan ng kawalan ng pag-asa. Bumagsak ang mga balikat ng binata. Tuluyang isinusuko ang natitirang dignidad sa mga salita ng kanyang ina. Tumayo si Doña Celestina. Pinunasan ng luha gamit ang panyo. At bumaling kina Yaya Rosa. Ang maamong mukha nito ay biglang naging yelo. Limisin niyo ang kalat na ito. At ikaw? Tinuro niya si Soledad gamit ang dulo ng kanyang pamaypay. Umpisahan mo na ang trabaho mo. Make sure he takes his medicine. Umalis ang ginang na tila walang nangyari. Naiwan ang nakabibinging katahimikan. Dahan-dahang lumapit si Soledad. Hindi siya nagsalita ng mga salitang pang-alo na madalas sabihin ng mga taong nagkukunwaring may pakialam. Alam niya na ang awa, ang pinakauling bagay na kailangan ng isang taong pakiramdam ay tinanggalan ng halaga. Tahimik siyang lumuhod sa sahig, katabi ng mga basag na salamin. Kinuha niya ang isang malinis na tuwalya mula sa kanyang bulsa, ang tuwalyang dala niya mula sa bahay. Dahan-dahan, nang walang paalam, inaabot niya ang dugo ang kamay ni Will. Naramdaman ni Soledad ang bahagyang pagkabigla ng lalaki. Pilit nitong binabawi ang kamay. Huwag mo akong hawakan. Hindi ko kailangan ng awa mo. Hindi bumitaw si Soledad. Hindi kita kinaaawaan, sir. Kalmado at pabulong niyang sagot. Ang mga mata ay nakatutok lamang sa sugat. Naglilinis lang po ako ng kalat. Sayang ang dugo. Mahirap kuskusin sa karpet. Napatigilan si Will. Marahil ay ito ang unang pagkakataon na may kumausap sa kanya bilang isang ordinaryong tao at hindi isang pasyenteng malapit ng mamatay. Hinayaan niyang magaspang na kamay ni Soledad na balutin ng tuwalya ang kanyang sugat. Ramdam ni Will ang mga kalyo sa palad ng dalaga. Isang patunay na ang babae nga sa harap niya ay nakikipaglaban din sa sarili nitong maunos. Habang maingat na itinatabi ni Soledad ang malalaking piraso ng basag na baso malapit sa paanan ng wheelchair, isang matalim na bubog ang dumapi at bahagyang nakahiwa sa nakalantad na bukong-bukong ni Will. Isang manipis na linya ng dugo ang lumitaw. Ngunit hindi yon ang nakapagpatigil sa paghinga ni Soledad. Nakita niya ng malinaw kung paano mabilis na umurong ang binti ni Will. Isang kusa at malakas na reaksyon ng kalamnan. Nakakaramdam ito ng sakit. Umaandar ang mga ugat. Namilog ang mga mata ni Soledad. Tumingala siya upang sabihin kay Will ang kanyang nakita. Bukang-buka na ang kanyang mga labi upang magsalita. Ngunit bago pa man siya makabuo ng tunog, isang malabig na kamay ang madiing pumigil sa kanyang balikat. Mula sa anino ng pintuan, lumapit ang isang lalaking nakauniporming puti. Si Dr. Perez, ang personal na manggagamot ng mga bilyamor. Walang anumang pasabi, itinurok nito ang isang hiringgilya sa braso ni Will. Napaungol si Will bago mabilis na nanlabo ang mga mata nito. Sa loob lamang ng ilang segundo, bumagsak ang ulo ng binata sa sandalan ng wheelchair. Tulog na tulog at muling walang kakayahang igalaw ang katawan. Yumuko si Dr. Perez. Inilapit ang bibig sa mismong tainga ni Soledad at bumulong na may kasamang hiningang amoy kape at panganib. May mga himala sa bahay na ito na hindi dapat nakikita ng mga katulong. Miss Garcia, kung gusto mo pang makita ang titulo ng bahay na pinapangarap mo, huwag kang titingin sa hindi mo dapat tignan. Maliwanag. Hinila ni Doktor. Perez ang wheelchair palabas ang kwarto patungo sa silid tulugan. Naiwan si Soledad na nakaluhod sa gitna ng mga bubog. Nanginginig ang mga kamay at unti-unti na pagtatanto na ang kontratang pinirmahan niya ay hindi para mag-alaga ng may sakit, kundi para maging kasabwat sa isang patuloy na pagpatay sa kaluluwa ng isang taong buhay. Lumipas ang 2 linggo sa loob ng mansyon Villamor. 2 linggong puno ng pananahimik
at pagmamasid para kay Soledad. Natutunan niyang basahin ang galaw ng bahay kung anong oras eksaktong nagigising si Doña Celestina para sa kanyang ritual ng pagdarasal. Kung kailan dumarating si Dr. Perez upang mag-iwan ng mga bagong botelya ng gamot, at kung paano ang bawat pagkain ni Will ay inihanda upang tila unti-unting tanggalan ito ng gana sa buhay. Tuwing tanghalian, idinadaan ni Yaya Rosa ang tray ng pagkain sa kwarto ni Will. Mga pagkaing mukhang galing sa mamahaling restaurant, nilagang isda na walang lasa, gulay na pinasingawan ng walang pampalasa, at sopas na mas maputla pa sa mukha ng binata. Ayon kay Doña Celestina, ito ang strict diet para sa kalusugan ng anak. Ngunit alam ni Soledad, mula sa pagiging tagapag-alaga niya ng mga may sakit sa kanilang barangay, na ang ganitong pagkain ay hindi nagpapagaling. Pinapatay nito ang kaluluwa bago pa man mamatay ang katawan. At totoo nga, araw-araw, halos hindi ginagalaw ni Will ang kanyang pagkain. Mas madalas siya nakatitig sa labas ng bintana, tahimik, ang mga matay kasing lamig ng asero. Isang araw, bumuhos ang malakas na ulan, ang paboritong panahon ni Soledad dahil ito ang nagpapabura sa ingay ng syudad at nagpapaalala sa kanya ng init ng hapagkainan nila sa barong-barong. Kahit patuyo at toyo lamang ang ulam. Sumilip siya sa pinto ni Will. Nakita niyang nakatalikod ang binata. Nakaharap muli sa bintanang sinasalpok ng ulan. Ang tray ng pagkain sa lamesa nito ay nanlamig na. Hindi man lang ginalaw ang kutsara. Isang matapang na desisyon ang nabuo sa isip ni Soledad. Dahan-dahan siyang bumaba patungo sa malaking kusina ng mansyon. Wala ang mga kusinero. Nagpapahinga ang mga ito pagkatapos baganda ng tanghalian para kay Doña Celestina. Binuksan ni Soledad ang malaking refrigerator. Kumuha siya ng ilang hiwa ng tiyan ng baboy, kamatis, labanos, sitaw at kangkong. Nahanap din niya ang isang pakete ng sampalok na madalas hindi pinapansin ng mga nagluluto ng mansyon. Pinag-aralan niya ang mga mamahaling kasangkapan. Ngunit mas pinili niyang gumamit ng simpleng kaldero. Habang hinihiwa niya ang mga sangkap, unti-unting bumabalik ang init sa kanyang mga palad. Ang bawat hiwa, bawat paggisa ng kamatis at sibuyas ay ginagawa niya ng may pagmamahal, ang parehong pagmamahal na inilalaan niya sa kanyang mga kapatid sa tuwing umuulan. Nang kumulo ang sabaw at inuhulog niya ang sampalok, isang maasim at nakagugutom na aroma ang pumuno sa kusina. Isang amoy na hindi nababagay sa malamig na pader ng Villamor. Ngunit saktong-sakto sa kaluluwang naghahanap ng yakap. Maingat na inilagay ni Soledad ang isang malaking mangkok ng mainit na siligang na baboy at umuusok na kanin sa isang simpleng tray. Umakyat siya sa kwarto ni Will. Nang pumasok siya, hindi pa rin lumingon si Will. "I told them I'm not hungry. Ilabas mo yan." Hindi sumagot si Soledad. Sa halip na lumapit sa lamesa, dinala niya ang tray sa maliit na mesang kawayan malapit sa bintana, sa mismong tabi ni Will. Ibinaba niya ang mangkok. Ang amoy ng asim at linamnam ay mabilis na humalo sa malamig na hangin ng kwarto. Bagay natigilan si Will. Kumunot ang noo nito at dahan-dahang inikot ang kanyang wheelchair patungo sa pinagmumulan ng amoy. Nang makita niya ang pulang sabaw, ang mga lumulutang na kamatis at ang makapal na taba ng baboy, tila ba nagkaroon ng sandaling kislap sa mga mata nito? "Ano to?" May inang tanong ni Will. Ang boses ay may halong pagkalito at pagkamangha. "This is not in my diet plan. Bawal sa akin ang oily food. Magagalit si Mama." "Wala po si Doña Celestina." Kalmadong sagot ni Soledad. Iniaabot ang kutsara. "At saka, Sir Will, ang hirap kasing lumaban sa lungkot kung ang kinakain mo araw-araw ay lasang ospital. Umuulan pa naman. Ang sinigang, nilikayan hindi para bumusob ng tiyan, kundi para magpainit ng sikmura at magpaalala na may nagmamalasakit sa iyo. Kahit sa pagkain man lang." Timitigan ni Will si Soledad. Matagal. Tila sinusuri nito kung may nakatagong lason o motibo sa likod ng mga salita niya. Ngunit wala siya nakita kundi isang dalagang namumula ang mga pisingi dahil sa init ng kalan.
May mansa ng sabaw sa laylayan ng apron. At tinitignan siya hindi bilang isang pasyente, kundi bilang isang kapwa-taong nagugutom. Nang hihinayang, ngunit nanginginig ang kamay, kinuha ni Will ang kutsara. Sumandok siya ng sabaw at maingat na isinubo. Paglapat na asim at init sa kanyang dila, napapikit si Will. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan niya, parang biglang umurong ang oras. Naalala niya ang mga araw bago ang aksidente, noong kaya pa niyang tumakbo sa ulan, noong nag-aagawan pa sila ng mga pinsan niya sa pinakamatabang parte ng baboy. Ang lasa ng kalayaan, ang lasa ng isang normal na buhay. Bago pa niya mamalayan, sumandok siya ulit. At ulit, hindi na siya nagsalita. Tahimik na nangginginain si Will, inihahalo ang sabaw sa kanin, kinakagat ang malambot na karne. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon, naubos ni Will ang pagkain niya, hindi dahil inutusan siya, kundi dahil gusto niya. Nakatayo lamang si Soledad sa gilid, pinapanood ang pagbabago sa mukha ng binata. Mula sa pagiging maputla at matigas, unti-unting lumambot ang mga linya sa noo nito. Nang maubos ni Will ang pagkain, ibinaba niya ang kutsara. Huminga siya ng malalim, nakatingin pa rin sa walang lamang mangkok. Sino ang nanturusayang magluto nito? Ang nanay ko po, bago siya mamatay. Malumanay na sagot ni Soledad habang kinukuha ang tray. Sabi niya, kahit gaano kahirap ang buhay, huwag mong titipirin ang asim ng sinigang. Dahil dun daw, nanggagaling ang tapang natin. Tumingala si Will at sa kauna-unahang pagkakataon simula na magkakilala sila, isang napakanipis. Ngunit totoong ngiti ang sabilay sa mga labi nito. Isang meeting hindi pilit, hindi puno ng pait. Salamat, Soledad. The soup was perfect. Bumilis ang tibok ng puso ni Soledad. Isang kakaibang init ang gumapang sa kanyang dibdib. Para sa isang babaeng buong buhay, ay sanay na nag-aalaga ng walang nakakapansin. Ang simpleng pangkilala mula sa taong sugatan, ang kaluluwa ay tila isang malaking pabuya. Tipid siyang ngumiti, tumango, at naglakad patungo sa pinto. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang doorknob, napansin niya ang isang anino mula sa labas ng kwarto. Bahagyang nakabukas ang pinto, sapat upang makita ni Soledad ang dulo ng mamahaling damit mula sa siwang. Nakatayo roon si Doña Celestina. Hindi gumagalaw ang ginang. Nanlilisik ang mga matang nakatitig kay Soledad. At ang mga kamay nito, na kanina ay maingat na may hawak na rosaryo, ay mahigpit na nakakuyom ngayon. Ibinabaon ang mga matutulis na kuko sa sariling palad, hanggang sa mag-iwan ng mapupulang marka. Nakita ng ina ang ngiti ng anak na matagal na niyang piniling patayin. At para kay Doña Celestina, ang sinumang mangahas na bumuhay sa kalayaan ni Will ay isang kaaway na kailangang durugin. Naramdaman ni Soledad na ang init na hatid ng sinigang ay mabilis na napalitan ng malamig na babala ng paparating na unos. Naging mabilis ang paglipas ng mga araw matapos ang araw ng sinigang. May nagbago sa loob ng silid ni Will. Ang hangin ay hindi na kasing bigat ng tingga. Hindi man niya tuluyang ibinuka ang kanyang sarili. Nagsimula naman siyang magsalita ng hindi sumisigaw. Pinapayagan na niyang buksan ni Soledad ang mga bintana tuwing umaga upang papasukin ang liwanag ng araw. Ngunit para kay Soledad, ang pagbabagong ito ang nagbukas sa kanya sa mas madilim na katotohanan ng Mansyon Villamor. Isang hapon, pagkatapos punasan ni Soledad ang katawan ni Will, nagulat siya nang biglang hawakan ng binata, ang hawakan ng kanyang wheelchair at pilit na iniangat ang sariling bigat. Nangingilig ang mga braso nito. Pinagpapawisan ang noo sa matinding pilit na makatayo. Nakita ni Soledad ang mga ugas sa leeg ni Will na umbok dahil sa puwersa. Sir Will, dahan-dahan po lalapit sana si Soledad para alalayan siya. Ngunit tinaas ni Will ang isang kamay para pigilan siya. I can do this. Umihinggal na wika ni Will, nakapikit ng mariin. I need to feel my legs again. Just let me try. 1 segundo, 2 segundo,
Nakita ni Soledad kung paano umangat ng kaunti ang baywang ni Will mula sa upuan. May lakas pang natitira. May pag-asa pa. Ngunit bago pa man tumagal, biglang bumukas ang pinto. Kumasok si Doña Celestina. May dalang tray na naglalaman ng mga bote ng gamot. Nang makita niya ang ginagawa ng anak, nanlaki ang mga mata nito. Ibinagsak niya ang tray sa mesa. Lumikha ng malakas na kalabog na nagpagulat kay Will. Nawala ang balanse ng binata at mabilis na bumagsak pabalik sa silya. Napangiwi siya sa sakit ng pagkakabagsak. Will, my God! Ano bang ginagawa mo sa sarili mo? Nagmamadaling lumapit si Celestina. Hinawakan ang mga balikat ng anak at pilit itong idiniin sa sandalan ng wheelchair. Ang boses nito ay nanginginig sa pag-aalala. Ngunit ang mga mata ay nanlilisik na parang lubong inagawan ng biktima. I was just trying to stand, Ma. Suminghap si Will. Bakas ang frustrasyon. Kaya ako payatang. Hindi mo kaya putol na ina. Mas malakas na yon. Bigla itong umiyak. Mga luhang kasing bilis ng ulan na bumagsak sa kanyang mga pisingi. Lumuhod siya at niyakap ang baywang ni Will. Oh, anak ko. Bakit ba pinahihirapan mo pa ang sarili mo? Sinabi na ng doktor na wala na. Hindi ka na makakalakad pa. Gusto mo bang mabali ang mga buto mo? Gusto mo ba akong patayin sa pag-aalala? Nasisira ang puso ko kapag makikita kitang ganyan. Will, parang awa mo na. Tanggapin mo na ang kapalaran mo. Nandito naman ako. Hindi kita pababayaan. Nakatayo lang si Soledad sa sulok. Tinitigan niya kung paano ang mga luha ni Celestina ay mabilis na nagpabago sa aura ni Will. Ang lalaking kanina lang ay puno ng determinasyon ay biglang lumiit. Kinain ng matinding konsensya dahil sa pagpapahirap sa kanyang ina. Ibinaba ni Will ang kanyang mga mata. Ang mga balikat ay tuluyang bumagsak. Sumuko na naman. I'm sorry. Ma, pabulong na sagot ni Will. I'm sorry. Tumayo si Celestina. Pinunasan ng mga luha sa isang perpektong galaw na parang irensayo na ng 1,000 beses. Bumaling siya kay Soledad. Ang awa sa mukha ay napalitan ng yelo. At ikaw, para saan pa't binabayaran kita kung pababayaan mo siyang sakta ng sarili niya? Painumin mo siya ng gamot niya. Ngayon din, mabilis na iniwan ni Celestina ang kwarto. Tila walang anumang nangyari. Lumapit si Soledad sa mesa. Tinignan niya ang mga bote ng gamot. Wala itong label ng mga ospital. Tanging mga nakasulat na pangalan gamit ang marker. 4 na malalaking tableta at isang tasang likido na amoy bakal. Sir Will, ano po ba ang mga gamot na ito? Maingat na tanong ni Soledad habang isinasalin ng mga tableta sa maliit na platito. Muscle relaxants. Painkillers. Sabi ni Dr. Perez, kailangan ko raw niyan para hindi mag-spasm ang mga binti ko at para hindi sumakit ang likod ko. Sagot ni Will na nakatingin pa rin sa sahig. Ang boses ay tila isang taong naglalakad sa tulog. Natigilan si Soledad. Sa 5 taon niyang pag-aalaga ng mga pasyenteng stroke at pilay sa kanilang barangay. Alam niya na ang muscle relaxants ay hindi binibigay araw-araw sa mga pasyenteng kailangan magpa-physical therapy. Nagpapahina ito ng mga kalamnan. Pinapatay nito ang kakayahang gumalaw ng pasyente. Hindi kumibo si Soledad. Ibinigay niya kay Will ang mga gamot. Nakita niyang nilunok yon ng binata. Sinusundan ang pagigop ng tubig, tulad ng isang presong tinatanggap ang kanyang hatol. Pagsapit ng gabi, nang siguradong tulog ng buong mansyon, hindi mapakali si Soledad. Ang mga hinala sa kanyang isip ay parang mga anay nang gumangat-ngat sa kanyang katinuan. Kung totoong pinapahina ng mga gamot si Will, sino ang naguutos? At bakit nakatapak ng walang sapin? Lumabas siya ng kanyang kwarto sa quarters ng mga katulong. Naglakad siya pataas patungo sa 2nd palapag, kung saan naroon ang opisina at pribadong study room ni Doña Celestina. Halos hindi siya humihinga habang binabaybay ang mahabang pasilyo. Bawat pag-ilip ng sahig na gawa sa mahagani ay nagpapatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Nang marating niya ang pinto ng opisina, maingat niyang pinihit ang seradura. Hindi ito nakakandado. Dahan-dahan, sumilip siya sa loob. Madilim. Tanging sinag ng buwan mula sa bintana
ang nagbibigay liwanag sa isang malaking mesa na puno ng mga dokumento at isang pader na puno ng madalaking filing cabinets. Pumasok si Soledad at isinara ang pinto ng walang anumang ingay. Ilapitan niya ang mesa, naghanap ang kanyang mga mata ng anumang papel, reseta o pangalan ng ospital na maaari niyang puntahan para ikumpirma ang uri ng gamot ni Will. Binuksan niya ang unang drawer ng mesa. Puno ito ng mga resibo mula sa simbahan, mga donasyon ng donya upang panatilihin ang kanyang imahe bilang isang santang naglalakad sa lupa. Binuksan niya ang ikalawang drawer. Wala. Bumaling siya sa malaking filing cabinet sa sulok. Sinubukan niyang hatakin ang pinakataas na drawer. Nakasara ito. Ngunit nakapasak pa rin ang isang maliit na susi. Umikot ang bituka ni Soledad. Dahan-dahan niyang piniit ang susi. Kumlik ito. Hinila niyang drawer at tumambad ang kumpol-kumpol na mga medical records na may pangalan ni Guillermo Villamor. Kinuha niya ang pinakaibabaw na folder at binasa ang pahina gamit ang liwanag ng buwan. Ang puso niya ay nagsimulang magwala. Ang ulat ay 3 taon na nakalilipas. Mula sa isang respetadong neurologist sa Maynila. Hindi mula kay Dr. Perez. Nakasulat doon ng malinaw at walang pag-alinlangan. Patient shows excellent nerve regeneration. Physical therapy must be intensified. Full recovery of motor skills is highly probable within 18 months. Highly probable. Kaya makalakad. Napatakip si Soledad ng bibig upang pigilan ng isang pagigbi na nais ko mawala sa kanyang lalamunan. Pinipilit ni Doña Celestina na ilumpo ang sarili nitong anak. Ang babaeng kinikilalang pinakamabuting ina ay unti-unting pumapatay kay Will gamit ang mga kasinungalingan at lason. Habang nagangalit ang ngipin niya sa pot, ibinalit niya ang papel sa folder upang ibalik ito. Kailangan niyang sabihin kay Will. Kailangan niya ipaalam ito bukas na bukas. Ngunit bago pa man niya maisara ang drawer, isang tunog ang bumasag sa katahimikan ng kwarto. Isang matinis na kaluskos ng bakal na umiikot. Tumigil ang paghinga ni Soledad. Naramdaman niyang nanlamig ang buo niyang katawan mula sa tuktok ng kanyang ulo hanggang sa dulo ng kanyang mga paa. Ang seradura ng pinto ng opisina ay dahan-dahang umiikot pabukas. Agad na ipinasok ni Soledad ang folder. Isinara ang drawer. Ngunit huli na upang makapagtago. Bumukas ang pinto. Sa dilim, nakita niya ang isang anino na humakbang papasok. At kasabay noon, ang tunog ng isang malakas na pagbuntong hininga na sinusundan ng pagpindot sa switch ng ilaw. Nasilaw si Soledad sa biglaang liwanag. Nang mag-adjust ang kanyang paningin, nakita niya ang nakatayong bulto malapit sa pinto. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya. Walang emosyon. Walang buhay. Hindi yon si Celestina. Anong ginagawa mo rito, Soledad? Malamig na tanong ni Yaya Rosa. Hawak ang isang bungkos ng susi na kumakalansing sa nanginginig nitong kamay. Parang binuhusan ng malamig na yelo ang buong katawan ni Soledad. Hindi siya makapagsalita. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at malakas na kabog ng kanyang sariling dibdib. Nakikipagpaligsahan sa nakabibinging katahimikan ng opisina. Nakatayo siya malapit sa filing cabinet. Walang maibigay na dahilan kung bakit siya naroon sa madaling araw. Pilit hinahalungkat ang mga sekreto ng kanyang amo. Tiningnan sa ni Yaya Rosa mula ulo hanggang paa. Walang galit sa mga mata ng matanda. Ngunit mayroong matinding takot na tila nakakubli sa likod ng malabig nitong ekspresyon. Humakbang si Yaya Rosa papasok at mabilis na isinara ang pinto sa kanyang likuran. Humakbang ito papalapit kay Soledad. Yaya Rosa, nanginginig na panimula ni Soledad, pilit na humahanap ng palusot. Naligaw lang po ako. Hanapin ko sana ang... Huwag mo akong gawing tanga, Soledad. Putol ang matanda. Pabulong, ngunit matalim. Lumapit pa ito hanggang sa isang dipa na lamang ang layo nila. Iniisip mo bang ikaw ang unang nakahalata? Iniisip mo bang ikaw lang ang may utak para makitang unti-unting
Namamatay ang bata sa mismong sarili nitong bahay. Natigilan si Soledad. Ang mga salitang yon ay isang pag-amin. Alam ni Yaya Rosa ang katotohanan. Alam ng lahat ng mga katulong. Ngunit tagbubulag-bulagan sila. Kung alam niyo po, bakit hindi kayo nagsasalita? Madiing tanong ni Soledad. Ang takot ay unti-unting napapalitan ng galit para sa isang inosenteng lalaking ipinagkanulo ng lahat ng nasa paligid nito. Nilalason nila si Sir Will, nilulumpo nila siya. Agad na tinakpan ni Yaya Rosa ang bibig ni Soledad gamit ang magaspang nitong kamay. Tumahimik ka, gusto mo bang ipapatay tayong dalawa ni Doña Celestina? Marahas na asik ng matanda, tumingin ito sa pinto bago ibinaba ang kamay. Nanginginig ang mga balikat ni Yaya Rosa na muli ito magsalita. Ano akala mo sa akin? Walang konsensya 7 taon, Soledad. 7 taon ko nang pinapanood kung paano sinisira ng demonyong yan ang sarili niyang anak. Pero ano magagawa ko? May anak ako may sakit sa probinsya. Kapag umimik ako, hindi lang ako mawawalan ng trabaho. Baka bukas, makita na lang akong palutang-lutang sa ilog. Ganon kakapal ang pader na binabangga mo. Pilit na pinakalma ni Yaya Rosa ang sarili bago lumapis sa filing cabinet kung saan nakasandal si Soledad. Hinugot na matanda ang susing nakapasak at inilagay ito sa kanyang bulsa. Umalis ka na rito, utos ni Yaya Rosa. Bumalik ka sa kwarto mo at kalimutan mo ang nakita mo. Kung gusto mo mapunta sa pamilya mo ang bahay na pinangako niya, magbulag-bulagan ka. Huwag mong isugal ang buhay mo para sa taong hindi mo naman kadugo. Ngunit hindi gumalaw si Soledad. Tinitigan niya ang matanda sa mga mata. Naisip niya ang mga kapatid niya. Naisip niya ang bahay na pinapangarap niya. Ngunit naisip din niya si Will, ang lalaking unti-unting humihinga muli dahil sa isang mangkok ng sidigang. Ang lalaking gusto makatayong muli, ngunit pinutulan ang pakpak ng sariling ina. Hindi ko po kaya, Yaya. May nang sagot ni Soledad, ngunit may hindi matitinag na katatagan sa boses niya. Mas gugustuhin ko pong matulog sa kalsada kaysa tumira sa bahay na galing sa buhay ng isang taong hinayaan ko mamatay. Napapikit si Yaya Rosa, tila nasasaktan sa mga salita ni Soledad. Isang patunay na ang dalaga ay may pusong matagal na niyang ibinaon. Bago pa man makapagsalita ang matanda, isang matalim at marahas na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng mansyon mula sa labas ng bakuran. Soledad! Luwabas ka dyan! Soledad! Pareho nanigas sina Soledad at Yaya Rosa. Ang boses na yon ay hindi nagmumula sa loob ng bahay. Galing yon sa ibaba, sa labas ng malaking gate ng mansyon. Boses yon ng isang taong naggangalit at handang manggulo. Boses ni Tio Ramon. Agad na lumapit si Soledad sa malaking bintana ng opisina. Maingat na inihawi ang mabigat na kurtina upang sumilip sa labas. Sa ilalim ng liwanag ng postang kalsada, nakita niya ang kanyang tiyuhin. Basag ang muka sa pambubugbog. Ang damit ay punit-punit at kasalukuyang nakikipaghampasan sa mga gwardiya ng gate na pilit siyang itinataboy. Wala kayong pakialam, pamangkin ko, ang katulong Bito. Kunin niyo siya. May utang pa sa akin yan, Soledad. Lumabas ka. Walang hiya ka. Bayaran mo ang utang mo sa akin kung gusto mo mabuhay ang mga kapatid mo. Galing-galing na sigaw ni Tio Ramon habang nagwawala. Nanlamig si Soledad. Ang bawat salitang isinisigaw ng kanyang tiyuhin ay parang mga kuko na bumabaon sa kanyang danggal. Hindi sapat ang perang ninakaw nito sa kanya para ibayad sa sugal. Nayon ay sinusundan pa siya nito sa mismong lugar kung saan niya ibinenta ang sarili para matakasan ang impyerno nito. Anong nangyayari rito? Isang malamig na tinig ang umalingaunggaw mula sa pinto ng opisina. Napalingon si Soledad. Nakatayo doon si Doña Celestina. Perpektong nakaayos ang buhok kahit madaling araw. Suot ang kanyang puting seda na pantulog. Nakataas ang kilay nito. Tinitignan si Soledad at si Yaya Rosa na parehong mukhang magnanakaw na nahuli sa akto. Sino nag-eskandalo sa labas, Rosa? Tanong ng Donya. Hindi tinatanggal ang matalim na titig kay Soledad.
Pamangkin daw po ni Soledad, Doña Celestina. Mabilis at nanginginig na sagot ni Yaya Rosa, pilit tinatakpan ng katotohanang nahuli niya ang dalaga na nangingialang sa mga dokumento. Lalabas na sana ako para patahimikin. Dahan-dahang lumapit si Doña Celestina sa bintana, tinitigan si Tio Ramon sa ibaba. Pagkatapos, isang mabagal at mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Binalingan niya si Soledad. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang malagim na plano. It seems, Miss Garcia, na hindi lang pala buhay ng anak ko ang magulo, pati pala ang buhay mo. Malambot na wika ni Celestina. Lumapit ito kay Soledad at inayos ang buhok ng dalaga nang may mapagpanggap na pag-aaruga. Don't worry, akong bahala. Pero, of course, may kapalit ang lahat ng pabor sa bahay na ito. Ang ngiti ng ginang ay kasing lamig ng asero at alam ni Soledad na ang pagdating ng kanyang tiyuhin ay gagamitin ng demonyo sa kanyang harapan upang ikulong siya ng tuluyan. Hindi na pinababa ni Doña Celestina si Soledad. Sa halip, inutusan ng ginang ang dalawang gwardiya na ipasok si Tio Ramon sa loob ng bakuran. At doon nila hinarap ang matanda sa malawak at malamig na salas. Nakatayo si Soledad sa gilid ng hagdan. Nanginginig ang mga binti. Tinitigan niya ang kanyang tiyuhinis ang lalaking ginamit ang salitang pamilya para gawin siyang alipin. Ngayon, nandito ito upang tapusin ang natitira niyang dignidad. Ma'am, pasensya na po sa istorbo, pero kailangan ko po ang pamangkin ko. Nagangalit, ngunit pilit na nagpapakumbabang boses ni Tio Ramon nang makita ang tindig ni Doña Celestina. May utang po ang pamilya namin, 50,000. At itong walang kwentang babaeng ito, nagtago rito sa mansyon ninyo habang ako ang pinupugbog ng mga pinagkakautangan niya. Napasinghap si Soledad. Kasinungalingan ikaw ang umutang sa sugal, Tio Ramon, at ikaw ang kumuha ng perang pinaghirapan ko para sa mga kapatid ko. Pilit niyang ipantanggol ang sarili. Bagamat basag ang kanyang boses sa bigat ng kawalang katarungan. Ngunit bago pa man siya makalapit, itinaas si Doña Celestina ang kanyang kamay. Natahimik ang lahat. Ang ginang ay naglakad ng dahan-dahan patungo sa isang mamahaling kabinet. Kinuha ang isang makapal na sobrang kulay kayumanggi. At kalmadong lumapit kay Tio Ramon. Hindi ko ugali ang mangimasok sa gulo ng mga katulong. Ramon, malamig na simula ni Doña Celestina. Pero hindi ko rin ugali ang magpatanggal ng dugo sa bakuran ko. Iniabot niyang sobre sa matanda. 50,000, bayad na ang utang nyo. Ngayon, umalis ka na. At huwag mo nang gagambalain ang pamangkin mo. Nagtatrabaho siya para sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Tio Ramon. Agad itong hinablot ang sobre. Binuksan. At nang makita ang kapal ng pera, isang nakadiring ngiti ang bumalatay sa mukha nito. Salamat po, Doña Celestina Hulog. Po kayo ng langit. Ang bait niyo po, hindi tulad ditong walang kwentang... Get out! Malamig na putol ng Donya, hindi na tinignan ang matanda. Mabilis na naglakad palabas si Tio Ramon. Bago ito tuluyang lumabas ang pinto, lumingon ito kay Soledad. Ayan, niligtas ka ng amo mo. Bayaran mo yang habang buhay. Kundi, babalikan ko ang mga kapatid mo. Sumara ang malaking pinto. Naiwan si Soledad na nangingilig sa matinding poot at hiya. Nang lumingon siya kay Doña Celestina, nagiba ang mukha ng ginang. Wala na ang kalmadong mukha ng tagapagligtas. Ang pumadit ay ang mukha ng isang ahas na handang tuklawin ang biktima nito. Ngayon, Soledad, naglakad ang Donya palapit. Ang boses ay parang lason na unti-unting bumabaon. Binili ko ang buhay ng mga kapatid mo. Binili ko ang katahimikan mo. Alam ko nakita mo ang hindi mo dapat makita sa opisina ko kanina. Natigilang si Soledad. Ang akala niyang ligtas siyang pagtatago ay isang ilusyon lamang. Hinawakan ni Celestina ang baba ni Soledad na mariin. Pinipilit itong tumingin sa mga mata niya. Kung magkakamali kang ibuka ang bibig mo tungkol sa gamot ni Will o sa records niya, hindi lang kita ipapakulong dahil sa pagnanakaw.
Ipapakain ko sa mga sindikato ang mga kapatid mo at paniwalaan mo ako. Madaling maniwala ang mga pulis sa isang respetadong ginang kaysa sa isang katulong na may pamilyang sugarol. Binitawan niya si Soledad ng malakas, dahilan upang mapaatras ang dalaga. Go back to your room and remember your place. Naiiwan si Soledad na mag-isa. Hindi na niya napigilan. Tumakbo siya patungo sa madilim at masikip na quarters ng mga katulong sa likod ng kusina. Nang maisara niyang pinto, tuluyan nang bumagsak ang kanyang mga tuhod. Umupo siya sa malamig na sahig. Niyakap ang kanyang sarili at gumaod sa pader. Inilibing niya ang muka sa kanyang mga palad. Isang tahimik, ngunit nakakawasak na paghikbi ang umalpas sa kanyang lalamunan. Kinagat niya ng marin ang kanyang labi hanggang sa malasahan niya ang kalawangin at mainit na dugo. Pilit pinipigilan ang iyak na maari makapuko sa atensyon ng iba. Gusto niyang sumuko. Gusto na lang niyang tumakbo. Kunin ng mga kapatid niya at magtago kung saan. Ang kalaban niya ay hindi lang isang mayamang babae. Kalaban niya ang isang halimaw na may pera at kapangyarihan upang baliktarin ang katotohanan. Sino ang maniniwala sa kanya? Isang babaeng naglalaban ng damit laban sa isang banal na ina na nagpapagawa ng simbahan. Ang pangarap niyang bahay ay parang isang patibong na unti-unting sumasakal sa kanyang kaluluwa. Tinalo siya. Tinalo siya ng kahirapan at ng walang hiyang sistema ng utang na loob. Ibinuka niya ang mga kamay at tinignan ang mga kalyo sa kanyang palad. Bakit ako pa? Wala na ba akong karapatang mabuhay ng tahimik? Tinipo niya ang kanyang mga gamit sa isang lumang bag. Tatakas siya. Wala na siyang pakialam sa kontrata. Buhay niya at ng mga kapatid niya ang nakataya. Inisang sukbit niya ang bag. Hinihingal at punong-puno ng pag-asa na sana hindi siya mapansin ng mga gwardiya. Ngunit nang buksan niya ang pinto ng kusina patungo sa likod bahay, natigilan siya. Sa ilalim ng malabong ilaw ng post, nakaupo sa kanyang wheelchair si Will. Nakatalikod ito. Ngunit alam ni Soledad na siya ang hinihintay nito. Narinig ni Will ang pinto at dahan-dahang pinihit ang kanyang silya paharap. Nakita ng binata ang bag sa balikat ni Soledad, ang mga namumugtong mata at ang labing dumudugo pa. Hindi nagalit si Will. Hindi rin ito nagmakaawa. Tumingin lamang ang binata sa mga mata ni Soledad. Ang boses nito ay mas mabigat pa sa ulan. Alam ko kung anong ginawa ni Mama. Narinig ko siya kanina. Walang masabi si Soledad. Pinilit ni Will na igalaw ang kanyang wheelchair palapit kay Soledad. Kahit hirap na hirap ang mga braso nito. Nang nasa harapan niyang dalaga, iniangat ng binata ang panginginig nitong kamay at dahan-dahang hinawakan ang laylayan ng apron ni Soledad. Kung alis ka, maiintindihan ko. Bulong ni Will. Ang mga mata nito ay puno ng pagkawasak ng isang taong sanay na iniiwan. Pero, Soledad, ikaw na lang ang natitirang totoo sa bahay na to. Kung alis ka, sino na lang ang maniniwala sa akin na kaya ko pang tumayo? Ang mga salitang iyon ay tila mga basag na bubog na ibinaon sa puso ni Soledad. Mapandil lang ang tadhana. Gusto niya iligtas ang sarili. Ngunit paano niya tatalikuran ng isang taong nakakita sa kanyang halaga noong mga oras nang siya mismo ay gusto ng isuko ang lahat? Nakatayo si Soledad, nakakulong sa pagitan ng pantakas para sa kaligtasan at pananatili para sa pag-ibig na nag-uumpisa pa lamang umusbong mula sa mga sugat nila. Ibinaba ni Soledad ang lumang bag na nakasabi sa kanyang balikat. Ang tulog ng pagbagsak nito sa semento ay tila hudyat ng pagtanggap niya sa isang giyerang. Hindi niya sinimulan, ngunit kailangan niyang tapusin. Hindi na siya umalis. Hindi niya iniwan si Will sa gabing yon. Lumipas ang ilang araw na puno ng matinding pag-iingat. Kinamit ni Soledad ang bawat galaw upang hindi makapukaw ng atensyon ni Doña Celestina. Habang palihim niyang binabawasan ang dosage ng mga gamot na ibinibigay kay Will. Ibinubuhos niya ang liquid muscle relaxant sa plurera
at pinapalitan ng tubig. Palihim niyang pinapainom kay Will ang tsaa mula sa luya at tanglad upang mapanatili ang init sa katawan ng binata. At si Will, sa kabila ng pagod at sakit, ay hindi nagreklamo. Lihim itong nag-eensayo tuwing madaling araw sa tulong ni Soledad. Pilit iniaangat ang sariling bigat mula sa wheelchair habang nakakapit sa gilid ng kama. Isang hapon, habang abala si Soledad sa pagtiklok ng mga damit sa laundry room, naramdaman niya ang isang presensya sa kanya likuran. Lumingon siya at nakita si Yaya Rosa. Namumutla ang matanda at nagpalingalinga sa paligid upang siguraduhin walang ibang nakakarinig. "Yaya Rosa?" tanong ni Soledad. Ibinababa ang hawak na kamisa de chino ni Will. Lumapit ang matanda na mabilis. Ang mga mata ay puno ng determinasyon na hindi nakita ni Soledad nung nahuli siya nito sa opisina. Hinawakan ni Yaya Rosa ang kamay ni Soledad at pilit na ipinasok ang isang kumpol ng mabibigat na susi sa kanyang palad. "Kunin mo to," nanginginig ngunit madiing utos ni Yaya Rosa. Umalis si Doña Celestina kasama si Dr. Perez. May meeting daw sa foundation. Wala sila rito ng 2 oras. Tinitigan ni Soledad ang mga susi. "Para saan po ito? Akala ko ba..." "Akala ko rin kaya ako pang magbulag-bulagan," putaw ni Yaya Rosa. Lumunok na malalim bago magpatuloy. "Kagabi, tumawag ang asawa ko mula sa probinsya. Ang anak kong babae, yung pinapag-aral ko, na aksidente. Kailangan ng operasyon sa binti. Umiiyak ako kay Doña Celestina kaninang umaga. Humihingi ng cash advance. Alam mo ba ang sinabi niya, Rosa? Hindi ko responsibilidad ang kapabayaan ng anak mo. Magdasal ka na lang na hindi siya maging pabigat sa iyo habang buhay." Kumuyom ang kamao ni Yaya Rosa. Pumatak ang luha sa magaspang itong pisingi. 7 taon ko siyang pinagsilbihan. Tilakpan ng mga kasamaan niya para may maipadala sa pamilya ko. Tapos, ganun lang. Nakita ko sa mga mata niya, Soledad. Nakita ko kung paano niya tignan ang mga tao may kapansanan. Para sa kanya, basura kami. Basura pati ang sarili niyang anak kapag hindi niya na makontrol. Tumingin si Yaya Rosa ng diretso kay Soledad. "Ang susing may asul na tape. Yan ang susi sa underground storage sa ilalim ng wine cellar. Doon nila itinatago ang mga lumang dokumento ng kumpanya at ang orihinal na medical records ni Sir Will mula pa nung hindi pa pumapasok si Dr. Perez. Kunin mo kailangan mong kunin para mapatunayan na kaya pa niyong makalakad." Hinigpitan ni Soledad ang hawak sa mga susi. "Salamat, Yaya Rosa. Hindi ko po makakalimutan to. Bilis na ako na ang bahala sa mga gwardiya sa itaas." Taboy na matanda. Bago mabilis na naglakad palayo, hindi na nagaksaya ng oras si Soledad. Naglakad siya pababa sa kusina, patungo sa pinto ng wine cellar na bihira lamang buksan ng mga katulong. Pumasok siya sa madilim na silid, kung saan amoy alak at lumang kahoy ang paligid. Sa pinakadulo ng cellar, sa likod ng ilang banyera ng mamahaling wine, may isang maliit at mabigat na pintong bakal. Ginamit niyang susing may asul at tape. Umikot ang seradura nang may mabigat na kaluskos. Bumukas ang pinto at sinalubong siya ng amoy ng amag at lumang papel. Binuksan niyang flashlight na dala niya at pumasok sa loob. Ang silid ay puno ng mga maalikabok na kahon. Inisa-isa niya ang mga ito hanggang sa makita niya ang isang itim na filing box na may nakasulat na Guillermo Villamor, 2017. Nanginginig ang mga kamay ni Soledad nang buksan niya ang kahon. Kinuha niya ang makapal na folder sa pinakaibabaw. Nang basahin niyang nilalaman, hindi lang ang medical records ni Will ang bumulaga sa kanya. Isang deed of absolute assignment of shares. Isang dokumento na naglilipad ng lahat ng porsyento ni Will sa kumpanya patungo sa pangalan ni Doña Celestina. At ang pinakanakakakilabot na bahagi, ang pirma ni Will sa dokumento ay nangyari 2 buwan matapos ang aksidente nito. Ang mga buwan kung kailan, ayon mismo sa reseta ng Donya, si Will ay pilit pinapainom ng matatapang na anesthesia at sleeping pills. Pinapirma ng ina ang anak
habang ito ay wala sa matinong katinuan. Ang dahilan kung bakit pilit pinaparalisa ni Celestina si Will ay hindi dahil sa sobrang pag-ibig, kundi para tuluyang kontrolin ang buong yaman ng pamilya nang walang sinumang makakapigil sa kanya. Mabilis na itinupi ni Soledad ang mga dokumento at ipinasok sa loob ng kanyang damit. Nakuha na niya. Ito na ang pruweba para mapalaya si Will. Tumalikod siya upang umalis. Pilit binibilisan ng mga hakbang pabalik sa wine cellar. Nang marating niya ang hagdan paakyat sa kusina, isang biglaang liwanag ang sumilaw sa kanya. Bumukas ang pinto sa itaas ng hagdan. Nakatayo doon tulad ng isang aninong sumakop sa liwanag. Si Doña Celestina. Suot nito ang paborito nitong kwintas ng perlas. At sa likod nito ay dalawang lalaki nagtatrabaho bilang personal security ng ginang. Wala na si Yaya Rosa. Did you really think? Malamig at mabaga na wika ni Celestina. Ang tinig ay umaalingaw pababa sa hagdanan. Na hindi ko malalaman kung paano mang amoy ng isang daga sa sarili kong bahay. Naniga si Soledad sa kinatatayuan niya. Ang mga dokumento ay malamig na nakadikit sa kanyang balat. Ngunit ang puso niya ay tila gustong tumalon palabas sa kanyang dibdib. Bumaba ng isang hakbang ang ginang. You disappointed me, Soledad. Akala ko pa naman, mabibili ng pera ang katapatan mo. Nag-iba ang hangin. Ang karitasang inakala ni Soledad na makukuha niya mula kay Yaya Rosa ay isa palang patibong upang tuluyan siyang mahuli sa akto. Kunin niyo siya, utos si Celestina sa mga tauhan. Walang anumang bahid ng emosyon. At dalhin niyo sa itaas. Let's finish this play in front of my son. Hinawakan ng dalawang gwardiya si Soledad nang mariin sa magkabilang braso at pilit siyang kinaladkad paakyat sa malapad na hagdanan. Ang kanyang lumang sapatos ay kumaskas sa makinis na marmol, ngunit hindi siya pumiglas. Wala nang silbi ang manlaban ngayon. Ang pinakamahalaga ay nasa loob ng kanyang damit, nakadikit sa kanyang balat. Ang katotohanang matagal nang ninakaw kay Will. Pinala siya sa malawak na salas ng mansyon. Ang mga ilaw ay nagminingning ng labis. Tila pinaghahandaan ng isang magarbong paglilitis. Sa gitna ng silid, malapit sa malaking fireplace, nakaupo si Will sa kanyang wheelchair. Mukha itong naguguluhan at nababahala habang nakatingin sa ina at sa Soledad na hawak ng mga gwardiya. Nakatayo si Doña Celestina sa harap ni Will. Hawak ang isang puting panyo at maingat na pinupunasan ang kanyang mga walang luhang mata. Ang mukha nito isang perpektong obra maestra ng isang nasasaktang ina. Ma, anong nangyayari rito? Bakit nila hawak si Soledad? Tanong ni Will. Pilit na inaabot ang gulong ng kanyang silya upang lumapit. Ngunit pinigilan siya ng isang gwardiya. Oh, my poor Will. Pinrotektahan kita ng matagal. Pero hindi ko na kaya pang itago sa iyo ang panluloko ng babaeng ito. Madramang panimula ni Celestina. Ang boses ay nanginginig, ngunit ang mga mata ay matalim na nakatitig kay Soledad. Lumapit ang ginaang sa isang maliit na lamesa at mula doon ay kinuha ang isang folder na may tatak na confidential. Binuksan niya ito at inilabas ang isang papel. Alam kong unti-unti kang nagtitiwala sa kanya. Nakita ko kung paano kanya pilit pinapaniwala na may pag-asa pa. Na totoo ang pag-aalaga niya. Patuloy ni Celestina habang inilalakad ang papel palapit kay Will. Pero ang lahat ng iyon ay isang palabas lamang, Will. Isang palabas para sa isang piraso ng lupa at bahay. Nanlamig ang katawan ni Soledad. Alam niya kung ano ang hawak ng ginang. Yun ang kontratang pinirmahan niya noong unang araw. Tinignan ni Will ang papel. Ang mga mata niya ay dumaan sa mga nakasulat, 1 taon ng pag-aalaga kapalit ng titulo ng lupa. At sa ibaba, nandoon ang pangalan at pirma ni Soledad. Sumisigaw ng katotohanang ibinenta niya ang sarili. No, ma, this doesn't mean anything. Nagkasundo kami. Nauutal na pagtatanggol ni Will. Ngunit agad na pinutol ng kanyang ina. Hindi lang yan ang nakita ko, anak. Umiyak na mas malakas si Celestina. Nahuli ko siya sa wine cellar natin kanina. Nagnanakaw siya.
Kinukuha niya ang mga bank statements mo at mga dokumento ng kumpanya. Binalak niya na ipagbili ang impormasyon sa mga kakumpetensya natin. Nakipagkasundo pa siya sa tiyuhin niya na nag-eskandalo rito nung isang gabi para pilitin tayo magbigay ng mas malaking pera. Nanlaki ang mga mata ni Soledad. Kasinungalingan, Sir Will. Huwag po kayong maniwala sa kanya. Wala akong kinuha, kundi ang... Bago pa niya matapos ang sasabihin, isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisingi. Ang puwersa ay mula sa mismong kamay ni Doña Celestina. Umalingaw-ngaw ang tunog niyon sa buong salas. Lasang bakal at dugo ang namuo sa bibig ni Soledad. Huwag mong tatawaging sinungaling ang ina sa harap na anak niya. Nanggigigil, ngunit pilit na kinokontrol na sigaw ni Celestina. Bumaling muli ang ginang kay Will. Lumuhod ito at hinawakan ang mga kamay ng binata. Will, binayaran ko siya para pasayahin ka sana. I just wanted you to have someone. I was desperate. Pero masyado siyang mukhang pera. Wala siyang pakialam sa'yo. Tignan mo siya. Ginamit niyang kahinaan mo para magnakaw sa atin. Tumingin si Will kay Soledad. Ang mga mata nito, na nitong mga nakaraang araw, ay nagsimulang magdingning ng pag-asa. Ngayon ay nagdidilim, napupuno ng matinding pagkawasak at sakit. Ang pakiramdam ng isang taong muling itinapon matapos ipagkatiwala ang pinakahuling piraso ng kanyang puso. Totoo ba, Soledad? Tanong ni Will. Ang boses ay basag, halos hindi makahinga. Lahat ng sinabi mo, yung sinigang, yung pangpilit mo sa akin tumayo, lahat ba yon para makuha mo yung bahay at manakawan kami? Tumingin si Soledad kay Will. Nakita niya ang mga dokumento sa ilalim ng kanyang damit na mabigat na nakadagan sa kanyang dibdib. Kung ilalabas niya yon at ipapakita na ang ninakaw niya ay ang ebidensya na kinokontrol siya ng sariling ina. Babaliktarin pa rin yun ni Celestina. Siya ay isang katulong. Si Celestina ay ang kanyang ina. Sino ang mas paniniwalaan ng isang lalaking buong buhay ay pinaikot ng pagiging biktima? Higit sa lahat, alam niyang sa sandaling ilabas niya yon, ang buhay ng kanyang mga kapatid ang kapalit. Gaya ng banta ni Celestina. Kinagat ni Soledad ang kanyang dumudugong labi hanggang sa manhid. Nilamon niya ang kanyang dangal. Pinili niyang siyang magmukhang masama kaysa ilagay sa panganib ang mga kapatid niya at kaysa makita si Will na tuluyang mawasak kung malalaman nitong ang ina niya ang pumapatay sa kanya. Soledad, sagutin mo ako. Gumaralgal ang boses ni Will, puno ng desperasyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanlalamig na. Tumingala si Soledad. Pinipigilan ang pagtulo ng mga luha niya upang ang huling makikita ni Will ay hindi isang mahinang babae, kundi isang babaeng tatanggapin ang lahat. Opo, kalmado at blankong sagot ni Soledad. Ang bawat salita ay parang kutsilyong iginuguhit niya sa sariling puso. Pinirmahan ko po yan para sa bahay. Pasensya na po, Sir Will. Negosyo lang po. Natahimik ang buong salas. Naramdaman ni Soledad na ang maliit na sinag ng araw na nagsisimulang sumikas sa pagitan nila ni Will ay tuluyan ang nilamon ng gabi. Pumikit si Will at nang idilat niya ang mga mata, nandoon ang pader na mas matigas pa kaysa nung una silang magkita. Get her out of here. Mainang utos ni Will, hindi na tumitingin kay Soledad. Ibinabaling ang wheelchair palayo. Umalis ka na, ayaw nakitang makita. Kumawala si Soledad mula sa pagkakahawak ng mga gwardiya. Hindi na siya nag-ingay. Wala na siyang ipinaliwanag. Tinanggal niya ang suot niyang puting apron na may logo ng pamilya Villamor. Itiniklop ito ng maayos at inilapag sa ibabaw ng maliit na mesa. Kinuha niya ang kanyang lumang bag na inihanda na niya kanina. Na maglakad siya palabas ng malaking pinto. Hindi niya nilingon ang nagdiriwang na mga mata ni Doña Celestina. Lumabas si Soledad sa ilalim ng malamig at madilim na ulan. Dala ang mga ninakaw na papel sa kanyang damit. Ang kanyang walang lamang mga bulsa at ang sugatang puso ng lalaking pinilit niyang iligtas. Ngunit ang hindi alam ni Celestina, sa pagpapaalis siya kay Soledad ng buhay,
Binigyan niya ang dalaga ng sapat na espasyo upang ihanda ang apoy na susunog sa mismong imperyong itinatag ng kasinungalingan. Ang ulan noong gabing iyon ay hindi marahas, ngunit patuloy at malamig, sapat upang manunuot hanggang sa mga buto ni Soledad. Naglakad siya mula sa naglalakihang gate ng pamilya Villamor hanggang sa makarating sa terminal ng jeep na magdadala sa kanya pabalik sa madilim at maputik nilang barangay. Walang pamasahe, nakiusap siyang makasakay. Tinignan siya ng driver, nakita ang dugo sa kanyang labi at ang basang-basang damit, at pinasakay na lamang siya nang walang bayad. Pagdating sa kanilang barong-barong, tahimik siyang pumasok. Madilim. Natutulog ang tatlo niyang kapatid sa isang manipis na banig. Nakayakap sa isa't isa upang labanan ang ginaw. Ibinaba ni Soledad ang kanyang bag. Hubad ang kanyang paa, basa, at pagod ang buong pagkatao. Dahan-dahan siyang naupo sa isang lumang plastik na silya malapit sa pintuan. Hinubad niya ang kanyang basang damit at inilabas ang mga dokumentong nakatago rito. Basa ang mga gilid nito, ngunit buo pa rin ang mga salita. Ang katotohanan, sinindihan niya ang isang maliit na kandila. Sa ilalim ng andap-andap na liwanag, tinignan niya ang kanyang mga palad. Kumapal lalo ang mga kalyo sa halos isang buwan niyang paglalaba at pagbubuhat ng mga gamit sa mansyon. Sa kabila ng lahat ng kanyang sakripisyo, nandito siya, nakatingin sa mga natutulog niyang kapatid, at wala pa rin siyang maibigay na pambayad sa upa ng bahay bukas. Pinalaya siya, pinagbintangang magnanakaw. Pinilit umamin sa kasalanang hindi niya ginawa para lang manatiling buhay ang mga bata sa harapan niya. Isang malamig na luha ang tumulo mula sa kanyang mata at pumatak sa ibabaw na makapal na dokumento. Wala ng hikbi, wala ng ingay. Iyon ang klase ng pag-iyak ng isang taong naubos na. Kinuha niya ang maliit na tuwalya at pinunasan ang muka. Bukas, kailangan niya maghanap ng bagong malalabhan. Kailangan niya magmakaawa sa may-ari ng lupa. Ang pangarap niyang bahay mula kay Doña Celestina ay isang malaking patibong. Napagtanto niya na walang sinuman ang mag-aabot sa kanya ng kaligtasan ng walang kapalit na kadena. Kailangan niyang buuin ang sarili niya nang walang tulong ng mga mayayaman na nagpapanggap na mga Diyos. Sa kabilang banda, milya-milya ang layo mula sa maputik na eskinita ni na Soledad. Balot ng nakabibiing katahimikan ang kwarto ni Will. Nakatitig si Will sa kisame. Ang ulan ay umampas na mahina sa bintana. Nagpapaalala sa kanya ng asim ng sinigang na inihain sa kanya noon. Wala ang kanyang ina. Maaga nagpahinga ang Donya dahil sa stress na idinulot daw ng mga nangyari. Bumangon ng dahan-dahan si Will. Walang tsaa o gamot na yung gabi. Walang Soledad na mag-ayos ng kanyang kumot. Iniharap niya ang kanyang wheelchair sa direksyon ng bintana. Tinitigan niya ang bakanting silya sa sulok ang paboritong upuan ni Soledad tuwing binabantayan siya nitong matulog. Naalala niya ang mga kalyo sa kamay nito. Naalala niya ang boses nito na walang halong awa. Negosyo lang po. Ang mga salitang iyon ang pumunit sa kanyang tiwala. Ngunit habang pinagmamasdan niyang tahimik na silid, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Hindi galit, kundi isang malalim at nanunuot na pagdududa. Kung si Soledad ay magnanakaw at mukhang pera, bakit hindi ito kumuha kahit isang barya mula sa mesa niya sa tuwing naiiwan ito mag-isa? Bakit mas pinili nitong bigyan siya ng simpleng ulam na luto sa kusina kaysa utusan ng mga chef ng bahay para sa mga pabor na pera? Hinilit ni Will ang kanyang mga kamay na hawakan ng magkabilang gulong ng kanyang wheelchair. Pinihit niya yon palapis sa maliit na lamesang kawayan malapis sa bintana. Dito ipinatong ni Soledad ang kanyang nakatiklop na apron. Nang hahawakan na sana niya ang apron, may napansin siyang isang maliit na bagay na nakatago sa ilalim nito. Isang napakaliit na puting bote na walang label. Pamilyar kay Will ang bote. Itong lalagyan ng mga muscle relaxants na pinapainom sa kanya araw-araw. Ngunit nang buksan niya ito at inamoy,
Walang amoy ng gamot na matapang at amoy ospital. Amoy tubig lang ito. Pinalitan. Napalunok si Will. Ang babaeng inakusang nilason siya at ginamit siya ay ang nag-iisang taong palihim na nagtatapon ng mga gamot na nagpapahina sa kanya. Bakit ito gagawin ni Soledad kung balak lang nitong kumuha ng titulo ng bahay? Kumuyom ang kamao ni Will sa paligid ng maliit na bote. Hindi niya alam kung ano ang buong katotohanan, ngunit alam niyang malayo ito sa mga luha at istorya na inihanda ng kanyang ina kanina. Kinuumagahan, maagang nagising si Soledad. Ang sikat ng araw ay hindi maayos na pumapasok sa kanilang bintana. Ngunit sapat na ito upang magbigay ng liwanag. Pinakain niya ang mga kapatid niya ng tirang lugaw at inihanda ang mga sarili upang harapin ang kinabukasan. Habang nagtitiklop ng banig si Soledad, may kumatok sa manipis nilang pinto. Binuksan niya ito at bumungad ang isang babaeng nakasuot ng simpleng asul na habit na isang madre. May dala itong isang bag na papel na naglalaman ng mga mainit na tinapay at kape. Sister Pilar. Bulong ni Soledad, nagugulat. Nakilala niya ang madre bilang isa sa mga nagpapatakbo ng malapit na charity kitchen at rehab center sa kanilang lugar. Isang ginang na laging nagpapamigay ng pagkain ng walang tanong-tanong. Mumiti si Sister Pilar. Ang mga mata nito ay puno ng hindi maipaliwanag na kalungkutan at kabaitan. Nakita kita kagabi na naglalakad sa ulan, Soledad. Malumanay na wika ni Sister Pilar. Galing ako noon sa pagbisita sa ilang mga may sakit. Ayaw ko manghimaso, ngunit malinaw na kailangan mong mapagpahingahan at trabaho. Binuksan ng madre ang kanyang bag at inilabas hindi lamang ang tinapay, kundi isang ID lace at isang formularyo. Naghahanap kami ng masipag na assistant sa rehabilitation center natin, Soledad. Wala itong libreng bahay at ang sweldo ay sapat lamang para makaraos. Ngunit dito, malinis ang trabaho at walang humihingi ng kapalit para sa kabutihan. Tinitigan ni Soledad ang idi at ang mainit na tinapay. Napalunok siya. Parang may punipisil sa lalamunan niya. Matagal na siyang hindi nakaramdam ng pag-asa na walang nakatagumpatibong. Salamat po, sister. Nanginginig na tinig ni Soledad. Kinuha ang formularyo. Salamat po at hindi niya na itinanong kung bakit ako umalis sa huling trabaho ko. Mumiti ng alungkot ang madre. Hindi ko na kailangang itanong, anak, dahil ang bahay na pinanggalingan mo ay ang mismong pamilyang naging dahilan kung bakit ako nagsuot ng damit na ito. Napalingon ng mabilis si Soledad sa madre. Ang mga dokumento na nasa mesa sa likuran niya ay tila biglang umapoy at nanghingi ng pansin. Ang daan patungo sa pagbawi ng katotohanan ay pilit ibinubukas ng tadhana sa harapan niya. Ang rehabilitation center na pinamamahalaan ni Sister Pilar ay hindi kalakihan. Ito isang simpleng gusali na dating lumang paaralan. May amoy ng liniment, sabon at matapang na disinfektante. Dito, nakita ni Soledad ang totoong muka ng pag-aalaga. Walang nakukunywaring umiiyak. May mga pasyenteng walang kakayahang gumalaw, ngunit hinihikayat silang subukan. May mga nangihinig na binti na pilit ibinabalanse sa mga riles na bakal habang matiyagang inaakay ng mga tagapag-alaga. Dito, hindi tinatago ang kapansanan upang makuha ang awa. Tinatrabaho ito upang mabawi ang danggal. Sa kanyang unang linggo, naging abala si Soledad. Siya ang nag-aayos ng mga kama, nagpapalit ng mga bendahe, at nag-aasikaso ng mga dokumento sa maliit na opisina ng center. Nakabuti ito sa kanya. Ang pagpapagod ng katawan ang naging paraan niya upang patahimikin ang isip na patuloy na binabalikan ang mukha ni Will noong gabing pinalayas siya. Ang mga kapatid niya ay pansamantalang natutulog sa isang maliit na bakanting silid sa likod ng center sa tulong ni Sister Pilar. Malayo kay Tio Ramon at malayo sa banta ni Doña Celestina. Isang hapon, pagkatapos ng mga sesyon ng pasyente, inutusan si Soledad ni Sister Pilar na ayusin ang mga lumang file boxes sa storage room ng center. Huwag mo itapon ang mga records bago ang 2015, Soledad.
iwalay mo lang sa pulang folder. Utos ng madre bago ito pumunta sa chapel para magdasal. Nagumpisa si Soledad. Maalikabok at puno ng amag ang mga kahon. Pilit niyang inaayos sa mga ito ayon sa taon, sa pinakasulok. May isang lumang kahon na ibang kulay. Hindi ito file ng mga pasyente ng center. Nakasulat sa labas ang pangalang Dr. Pilar Reyes, personal. Natigilan si Soledad. Dr. Pilar Reyes, hindi madre. Alam niyang hindi tama ang manghimasok. Ngunit ang huling sinabi ng madre sa kanya nung umagang kunin siya nito ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang bahay na pinanggalingan mo ay ang mismong pamilyang naging dahilan kung bakit ako nagsuot ng damit na ito. Kinagat ni Soledad ang ibabang labi niya. Daan-daan niyang binuksan ang kahon. Sa loob nito ay ang isang lumang lisensya ng manggagamot, isang stethoscope na matagal lang hindi nagagamit, at ilang lumang clipping ng dyaryo mula 7 taon nang nakararaan. Kinuha niyang pinakaibabaw na dyaryo. Ang headline ay malinaw at nakakakilabot. Young heir Guillermo Villamor, paralyzed in tragic highway accident. Driver flees scene. Binasa niya susunod na dyaryo. Wala nang nabanggit kung sinong super. Ang ulat ay natabunan ng mga kwento kung paano si Doña Celestina ay nag-donate ng malaking halaga sa mga ospital habang nagdadalamhati. Sa pinakailalim ng kahon, may isang manipis na notebook. Binuksan ito ni Soledad at nabasa ang sulat kamay ni Sister Pilar. Patawarin ako ng Diyos. Hindi ko siya nakita. Madilim at umuulan. Nang bumangga ang sasakyan ko sa kanyang motor, natakot ako. Isa akong batang doktor. Malapit ng ikasal. Tumakbo ako. Kinabukasan, lumapit ako kay Doña Celestina upang aminin ang kasalanan at harapin ang pagkakulong. Ngunit ibang hiningi niya. Hindi niya ako ipinakulong. Kinuha niyang lahat ng lisensya ko at pinilit akong pumasok sa kumbento. Sabi niya, kaya kong patawarin ang kasalanan mo, Pilar. Ngunit kapalit nito, patay na ang doktor sa'yo at ang anak ko. Ang anak ko ay mananatiling sa akin lamang. Hindi ko naiintindihan nung una, hanggang sa lalaman ko na pinigilan niyang ipaopera ang bata, kahit na sinabi ng mga espesyalista na kaya pa siyang maglakad. Nabitawan ni Soledad ang notebook. Ang buong katawan niya ay namanhid. Ang pag-ikot ng tadhana ay napakalupit. Ang madreng itinuturing na santo sa kanilang lugar, na siyang umampon at nagligtas sa kanya, ay ang mismong taong nakaaksidente at nakasira sa buhay ni Will at si Doña Celestina, na nagpapanggap na mapagmahal na ina, ang siyang pumatay sa pagkakataon ni Will na gumaling para lamang sa kanyang makasariling kagustuhan na kontrolin ang anak at itago ang lahat ng kayamanan ng pamilya. Nahanap mo pala. Napasingap si Soledad at mabilis na lumingon. Nakatayo sa pintuan si Sister Pilar. Ang mukha nito ay hindi nagulat, kundi tila nakahinga pa ng maluwag na sa wakas. Lumabas na ang katotohanan. Sister? Nanginginig na boses ni Soledad. Hawak ng mahigpit ang notebook. Ikaw po ang dahilan kung bakit nasa wheelchair si Sir Will. Pumasok si Sister Pilar. Pinulot ang dyaryo na nahulog sa sahig. Tumanggo siya ng marahan. Ang mga mata ay puno ng luha. 7 taon, Soledad, araw-araw, kapag tumutulong ako sa mga pasyente rito, ang mukha ni Will ang nakikita ko. Ginamit ko ang buhay ko para magsilbi at magbayad sana, pero alam kong hindi ito maibabalik ang mga binti niya. Bakit hinayaan niyo po ang ginang na ilayo si Sir Will sa tamang gamutan? Galit na tanong ni Soledad. Lumapit ng isang hakbang. Naisip niya ang bawat gabi na nakita niyang sumusuko si Will sa buhay dahil pinaniwala itong wala na siyang silbi. Doktor kayo, alam niyong pwede siyang gumaling? Dahil hawak niya ang lahat. Soledad. Humagulgol si Pilar, ang boses ng isang naputulan ng pag-asa. Isa siyang halimaw na nagkukubli sa likod ng donasyon at simbahan. Binantaan niya ako. Hindi lang ang buhay ko, kundi ang buhay ng mga magulang ko. At ikaw, nakita ko kung paano ko niya dinurog para lang hindi mo ilabas ang ebidensya na hawak mo yon.
Nanlaki ang mga mata ni Soledad. Lumapit si Pilar at hinawakan ang kamay ni Soledad na mahigpit. Alam ko kung ano nakuha mo sa cellar niya. Sinabi sa akin ni Rosa na makita niya ako nagpapamigay ng pagkain nung umagang yon. Nakita niya ang sakripisyo mo para hindi madamay ang mga bata. Pero Soledad, hindi ka pwedeng manahimik. Hindi mo maaring hayaang tapusin niya si Will gaya ng pagpapatahimik niya sa akin. Huminga ng malalim si Soledad. Ang bigat na lahat ng sekreto ay parang baha na gustong lunurin siya. Paano? Wala akong boses. Ako'y katulong lang na pinalayas niya bilang magnanakaw. Pinunasan ni Pilar ang kanyang mga luha. May kinuha siyang isang makapal at magarang sobrang kulay ginto mula sa kanyang bulsa at ibinigay kay Soledad. 2 araw mula ngayon, magkakaroon ng ribbon cutting at Thanksgiving Mass para sa bagong ward ng San Carlos Hospital. Ang ward na pinagawa gamit ang malaking donasyon ni Doña Celestina. Lahat ng board of directors, ang media at si Will ay nandoon. Iniimbitahan nila mga head ng charity centers kasama ako. Gusto niyang tanghaling, banal na ina ng taon, sabi ni Pilar. Ang boses nito ay nag-iba, mas matatag, mas handang lumaban. Tinitigan ni Soledad ang imbitasyon. Ang pangalan ni Doña Celestina ay nakasulat sa malalaking gintong letra, puno ng pagmamalaki at kasinungalingan. Pumunta ka, Soledad, hindi bilang katulong niya, kundi bilang representative ng center ko. Patuloy ni Pilar. Ilabas mo ang ebidensya na kuha mo mula sa basement. Ilabas mo itong notebook ko at ang lisensya ko. Iharap mo sa kanya sa harap ng lahat ng taong pinapaniwala niya. At kung kailang ako ang unang sumunog sa sarili ko at makulong dahil sa aksidente 7 taon ang nakararaan, tatanggapin ko. Napalunok si Soledad. Masisira po ang buhay ninyo, sister. Ang buhay ko ay nasira na noong araw na tinalikuran ko ang pagiging doktor dahil sa takot ko sa kanya. Matapang na sagot ni Pilar. Ito na ang oras para magbayad kami ni Celestina. Iligtas mo si Will, Soledad. Huwag mo hayaang mamatay ang pangarap niyang makalakad dahil sa utang na loob na ibinangon sa kasinungalingan. Tinitigan ni Soledad ang imbitasyon. Naisip niya ang tiyo Ramon niyang nagbenta sa kanya. Naisip niya ang mga pangarap niyang ninakaw. Naisip niya si Will na kinukumbinsi araw-araw na isa siyang pabigat sa mundo. Tama si Sister Pilar. Ang katahimikan ay hindi solusyon. Ito ang lason na nagpapanatili sa kapangyarihan ng mga masasama. Kinuha ni Soledad ang imbitasyon at ang notebook. Isang malamig at matibay na desisyon ang nabuo sa kanyang dibdib. Papatayin niyang demonyo sa mismong altar na itinayo nito para sa sarili niya. Habang inihahanda ni Soledad ang pagbagsak na imperyo ni Doña Celestina sa labas ng mansyon, sa loob naman ng malamig na pader ng Villamor, isang tahimik na himagsikan ang nagsisimula. Ang orasan sa silid ni Will ay nagpapakita ng 3:00 na madaling araw. Tahimik ang buong bahay. Tanging ang mahinang tulog ng aircon ang nagbabasag sa nakabibinging katahimikan. Nakaupo si Will sa gilid ng kanyang malaking kama. Nakatiin sa kanyang mga binti na matagal na niyang ibinaon sa limot at pagtanggap na hindi na muling magagamit. Ngunit ibang sinasabi ng pakiramdam niya ngayon. Mula nang malaman niyang ang mga gamot na ibinibigay sa kanya ay pinalitan, mula nang maalala niya ang init ng sinigang na lutong kamay ni Soledad, nagkaroon ng kakaibang enerhiya na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi na mabigat at manhid ang kanyang mga binti. Tinitigan niya ang bakanting upuan sa sulok. Negosyo lang po. Naalala niyang malamig na tinig ni Soledad at ang mga blangkong mata nito. Ngunit para kay Will na lumaki sa mundo kung saan lahat ay may presyo at napapanggap, mas madaling basahin ang totoo kaysa sa peke. Hindi negosyo ang pagpapalit ng gamot. Hindi negosyo ang paghihirap ni Soledad na akayin siya upang subukang tumayo noon. Nakita niyang pasa sa pisngi ni Soledad dahil sa sampal ng kanyang ina. Hindi tinraydo ni Soledad si Will. Sinasalo nito ang apoy upang hindi siya masunog. Humugot ng malalim na hininga si Will. Itinugod niya ang kanyang 2 kamay sa gilid ng kama. Ang mga kamao ay nakakuyom.
Ang mga kalamnan sa braso ay umumbok sa matinding puwersa. Ibinaba niya ang kanyang mga paa hanggang sa maramdaman niya ang malamig na marmol ng sahig. 1 taon. 7 taon na siyang walang kontrol sa sariling katawan. Kaya mo to. Bulong niya sa sarili, puno ng desperasyon. Para sa kanya, dahan-dahan, itinulak niya ang kanyang sarili pataas. Nangiinig ang buong katawan niya, parang sanga ng puno na tinatamaan ng malakas na bagyo. Napangiwi si Will nang maramdaman niya ang matinding sakit na parang libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang mga binti. Ang mga muscle niya na matagal na hindi nagamit ay parang pinupunit mula sa loob. Ngunit hindi siya sumuko. Umalis ang kanyang baywang sa kama. Nakatayo siya, kahit nakayuko at nakahawak ng mahigpit sa kutson. Humingal siya ng malakas. Pawis na pawis ang kanyang noo. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na pagnanasang maging malaya. Susubukan niyang humakbang. Binitiwan ng kanyang kanang kamay ang kama at iniangat ang kanang paa. Ngunit masyadong mahina pa ang kanyang balanse. Nawala ang sentro ng kanyang bigat. Bumagsak siya sa sahig ng napakalakas. Isang matulis na kanto ng bedside table ang sumalpok sa kanyang kilay. Mabilis na umagos ang mainit na dugo pababa sa kanyang mata. Napadaing siya. Kinagat ng mariin ang sariling braso upang hindi lumika ng inay. Hindi niya maaring gisingin ang bahay. Hindi niya maaring malaman ng kanyang ina na gumagalaw siya. Kailangan niyang tapusin ang kasinungalingang ito. Tumingala siya mula sa malamig na sahig. Tinitigan niya ang dugong pumapatak mula sa kanyang muka pababa sa marmol. Parang isang selyo na pumupunid sa kontrata ng pagiging lumpo na ibinigay sa kanya ng tadhana. Pilit niyang hilila ang kanyang sarili palapit sa wheelchair. Kumapit siya sa gulong nito at dahan-dahang itinaas ang sarili. Bumalik sa pagkakaupo. Pinunasan niya ang dugo sa kanyang muka. Kinuha ang maliit na tuwalya at idiniin sa sugat. Habang nakaupo roon sa gitna ng kadiliman, nakita niya ang sarili sa salamin. Isang sugatang lalaki. Ngunit may apoy sa mga mata na hindi na muling mapapatay ng kahit sino magsasabing siya ay walang silbi. Bukas, mag-iibang ihip ng hangin. Kinabukasan, umaga ng Thanksgiving Mass. Ang buong mansyon Villamor ay abala sa pag-aayos. Ang mga katulong ay nagtatakbuhan upang ihanda ang mga damit at gamit ni Doña Celestina. Nayon, ang araw ng kanyang kaluwalhatian, ang araw na itotokhang siya bilang banal na ina ng taon sa harapan ng media, mga politiko at mga pare. Dahil sa kanyang malaking donasyon sa San Carlos Hospital. Pumasok si Celestina sa kwarto ni Will. Amoy na amoy ang mamahaling pabango. Suot ang paborito nitong gintong kasuotan. Oh, my Will, my brave boy. Malambing nitong bate bago napansin ang maliit na plaster sa ibabaw ng kilay ng anak. Ano to? Bakit may sugat ka, Rosa? Sigaw ng ginang. Sino ang nag-aasikaso kay Will? Bakit inayaan niyo siya masugatan sa pagtulog? Huwag na kayo magalit sa kanila. Kalmadong sagot ni Will. Ang boses niya ay walang emosyon, kasing patag ng isang natuyong ilog. Nag-spasm lang ang binti ko kagabi at tumama ako sa headboard. Ayos lang ako. Lumambot ang mukha ni Celestina. Lumapit ito at hinalikan ang noo ng anak. See, I told you. You need me. Mabuti at tinanggal ko na ang katulong na yon. Hindi na tayo maabala pa ng mga taong mukhang pera. Don't worry. The medicine Dr. Perez gave will completely calm your nerves soon. Halika na. We have a show to put on. Tumalikod si Celestina upang utusan ng mga gwardiya na itulak ang wheelchair. Hindi niya nakita ang pagdilim ng mga mata ng kanyang anak. Hindi niya nakita kung paano idiniin ni Will ang kanyang mga paa sa footrest ng wheelchair. Nagtitipon ng lakas para sa darating na unos. Sa kabilang panig ng lungsod, nakatayo si Soledad sa harap ng salamin sa loob ng maliit na kwarto ng charity center. Hindi na siya nakasuot ng lumang damit ng katulong. Pinasuot sa kanya ni Sister Pilar
ang isang simpleng puting bestida na malinis at plansado, isang simbolo ng kanyang linis na intensyon. Hawak niyang isang malaking brown envelope na naglalaman ng mga papeles ng kumpanya at ang notebook ng madre. Handa ka na ba, Soledad? Malumani na tanong ni Sister Pilar mula sa pintuan. Pilit na nang umingiti kahit may kaba sa boses. Lumingon si Soledad. Ang kanyang mga kalyo sa kamay ay nakakapit ng maigpit sa sobre. Tumiin siya sa kanyang mga kapatid na naglalaro sa labas. Ibibigay niya sa kanila ang isang buhay na walang bahid ng panduloko. Opo, sister. Sagot ni Soledad. Ang kanyang boses ay mitatag na isang pusong tumigas na sa mga pagsubok. Panahon na para malaman nilang hindi nabibiri ang lahat ng tao. Ang loob ng bagong San Carlos Cathedral ay puno ng kislap at kayabangan na pilit itinatago sa ilalim ng pagiging reliyoso. Nariyan ang mga politiko, ang mga may-ari ng ospital, at ang press na abala sa pagkuha ng larawan. Sa unahan, malapit sa altar, nakaupo si Doña Celestina sa isang magarbong silya. Suot ito ang gintong Filipiniana na tila kumitinang sa bawat ilaw ng kamera. Sa tabi niya, nakaupo sa wheelchair si Will, tahimik at mukhang walang buhay. Siya ang perpektong aksesory ng ginang ang lumpong anak na patunay ng kanyang walang hanggang sakripisyo. Sa labas ng katedral, dumating si Soledad at Sister Pilar. Pinigilan sila ng mga gwardiya sa pinto dahil sa simpleng kasuotan ni Soledad. "Imbitasyon niyo?" Masungit na tanong ng gwardiya. Inilabas ni Sister Pilar ang gintong imbitasyon. "Ako ang head ng St. Jude Rehab Center at ito ang kinatawan ko para sa pasasalamat." Pinapasok sila. Ngunit pilit silang inilagay sa pinakalikod na hanay, malayo sa mga VIP. Hindi umimik si Soledad. Hawak niya ng maigpit ang brown envelope. Hiniintay ang tamang pagkakataon. Nagsimula ang programa. Matapos ang misa, nagsalita ang obispo upang parangalan si Doña Celestina. At ngayon, tinatawagan natin ang isang babaeng ang puso ay mas malaki pa sa kanyang yaman. Isang ina na sa kabila ng matinding pagsubok sa pag-aalaga ng kanyang anak ay hindi nakalimot sa mga nangangailangan. Isang masigabong palakpakan para kay Doña Celestina Villamor. Tumayo ang lahat. Pumapalakpak. Tumayo ang ginang. Pinahid ang isang peking luha mula sa mata niya gamit ang lace handkerchief at naglakad patungo sa podium. Nang magsalita siya, ang boses niya ay malambing at puno ng tighati. Maraming salamat po. Panimula ng Donya, nakatingin sa direksyon ni Will bago bumaling sa masa. Hindi po madali, 7 taon. 7 taon kong pinanood ang aking anak na nakakulong sa wheelchair. Wala siyang kakayahang tumayo. Wala siyang kakayahang lumaban. Pero bilang ina, ako ang magiging mga binti niya. Ako ang magiging boses niya. Lahat ng ito ay para sa kanya. At para sa inyong lahat na nangangailangan ng pagkalinga. Habang patuloy na naghuhugas kamay si Celestina sa harapan ng madla, hindi na nag-aksaya ng panahon si Soledad. Naglakad siya mula sa likuran. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmadali. Bawat hakbang niya ay may bigat ng katarungan. Ang puting bestida niya ay namumukod tangi sa dagat ng mga tao nakasuot ng itim at ginto. Nang makalapit siya sa kalagitnaan ng aisle, napansin siya ng mga tao. Napatigil sa pagsasalita si Doña Celestina. Nanlaki ang mga mata ng ginang. Mabilis na nagdilim ang mukha nito, ngunit pilit nitong binalit ang maamong ngiti para sa mga tao. "Soledad?" Wika ni Celestina sa mikropono. Ang boses ay may halong babala. "Anong ginagawa mo rito, mga gwardiya? Pakilabas ang babaeng yan. May sakit yata siya sa isip." Ngunit hindi tumigil si Soledad. Nagpatuloy siya hanggang makarating sa ibaba ng altar. Tumingin siya sa obispo at sa media. Inilabas niya ang megaphone na hiniram ni Sister Pilar mula sa center. At binuksan yon. Tama po. Malinaw at matapang na sabi ni Soledad. Umaalingaw-ngaw sa buong simbahan. Isang ina siya na nagsakripisyo para sa kanyang lumpong anak. Ngunit hindi po ito ang buong kwento. Ako po si Soledad Garcia, ang dating tagapag-alaga ni Sir Will.
At nandito ako para patunayan na ang pagiging lumpo ng kanyang anak ay hindi kagustuhan ng tadhana, kundi isang planong idinisenyo ng sarili nitong ina. Nagkagulo ang buong katedral. Nag-flash ang mga kamera. What is this nonsense? Ganting sigaw ni Celestina, nakalibutan ng pagiging kalmado. Bumaba siya ng podium at galit na dinuro si Soledad. Magnanakaw ang babaeng yan. Pinalayas ko siya at ngayon ay naninira. Guard, kunin niyo siya. Dalawang gwardiya ang akmang lalapit kay Soledad. Ngunit humarang si Sister Pilar. Huwag ninyo siyang hawakan. Sigaw ng madre. Itinataas ang kanyang hawak na rosaryo bilang proteksyon. Narito kami para ihatid ang katotohanan na matagal nang ibinoon ng kapangyarihan. Hindi pinansin ni Soledad ang gulo. Itinaas niyang brown envelope at inilabas ang isang dokumento. Ito po ang orihinal na medical record ni Guillermo Villamor mula sa Dr. Santiago ng Manila Medical Center. 7 taon na nakararaan. Nakasulat po rito, highly probable to recover motor skills within 18 months. Pwede po siyang makalakad. Pwede siyang gumaling. Narinig ang singhap ng mga tao. Lumingon si Soledad kay Doña Celestina, na ngayon ay namumutla at nandilisik ang mga mata. Pero sa halip na ipagamot ang anak niya, itinago niya ang record na ito. Pinainom niya si Sir Will ng muscle relaxants araw-araw para manatili itong walang lakas. At habang walang laban ng sarili niyang anak, pinapirma niya ito sa isang deed of assignment. Inilabas ni Soledad ang pangalawang papel, ipinapakita ang pirma. Inilipat niyang lahat ng shares ng kumpanya sa kanyang sariling pangalan nang walang kaalam-alam si Sir Will. Sinungaling. Matinis na tili ni Celestina, sinugot si Soledad at pilit inaagaw ang mga papel. Maniwala kayo sa akin. Hindi sa maruming katulong na yan. Ginawa ko yon para protektahan ang pera ng pamilya namin mula sa mga taong mukhang pera gaya niya. Wala siyang alam sa mga sakripisyo ng isang ina. Sakripisyo? Sumagot si Sister Pilar mula sa likod. Inilabas ang madre ang sariling lisensya ng doktor. Ako nakabangga sa anak mo, Celestina. Ako ang nagmaneho ng sasakyan na kasira sa mga binti niya. Imbes na ipagamot siya ng tama, ginamit mo ang kasalanan ko para patahimikin ako. Kunin ang lisensya ko at kontrolin ang buhay ng anak mo. Ginamit mo ang Diyos at ang kapansanan ng anak mo para maging donya ng kumpanya. Binasag ng revelasyon ng madre ang buong katedral. Ang mga taong kanina ay pumapalakpak kay Celestina ay nayon ay nakatitig sa ginang na may halong pandidiri. Nagkagulo ang media. Sunod-sunod na mga tanong ang inihagis sa ginang na ngayon ay umaatras. Pilit na nagtatago sa likod ng obispo na lumalayo na rin sa kanya. No, hindi totoo yan. Mga bobo kayo. Ako ang nagbigay sa inyo ng ospital na ito. Ako ang bumubuhay sa charity niyo. Ganting sigaw ni Celestina, tuluyang natanggal ang maskara ng kabanalan. Lumapit siya kay Will. Hinawakan ang braso nito upang gamitin itong panangga. Will, anak, sabihin mo sa kanila na hindi totoo yan. Mahal na mahal ka ni Mama. Sabihin mo sa kanilang baliw ang mga babaeng ito. Tumingin si Will sa kanyang ina. Ang mga mata niya ay kasing tigas ng yelo. Sa isang galaw na hindi inaasahan ng lahat. Tinabig ni Will ang kamay ng kanyang ina ng pagkalakas-lakas. Dahilan upang mapaatras si Celestina. Katahimikan ang bumalot sa katedral. Lahat ay nakatingin kay Will, dahan-dahan, sa harap ng lahat ng tao. Humawak si Will sa gilid ng podium. Huminga siya ng malalim. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumabas sa matinding pagpupursige. Naninginig, nasasaktan, ngunit hindi sumusuko. Umalis ang kanyang bayuwang. Mula sa wheelchair. Itinulak niya ang kanyang sarili, pataas hanggang sa tuluyang sa makatayo gamit ang sariling mga binti. Kahit na nakasandal pa rin siya ng bahagya sa kahoy upang hindi matumba. Nakatayo siya ng matuwid. Matangkad, malayang tao. Napasinghap ang mga tao. Napahagulgol si Doña Celestina sa lapag. Hindi ko kailangan ng boses mo,
Mariin at malalim na wika ni Will sa harap ng mikropono. Bawat salita ay may dalang bigat ng 7 taong pot. At hindi ko na kailangan ng wheelchair mo. Pinatay mo ang buhay ko para sa kayamanan mo. Ngayon, tapos na ang pagpapanggap natin. Bumaling si Will kay Soledad. Ang mga mata niya ngayon ay puno ng luha. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na pasasalamat. At si Soledad, nakatayo sa gitna ng katotohanang ibinuhos niya, ay tahimik na lumuha habang pinagmamasdan ng pagtayo ng lalaking pinili niyang iligtas mula sa sarili nitong kadiliman. Gumuwang pader ng kasinungalingan sa loob ng San Carlos Cathedral. At kasabay nito, gumuho rin ang lahat ng pinaghirapang itayo ni Doña Celestina. Ang mga pulis na naroon bilang security para sa mga VIP ay hindi nagdalawang isip na lumapit. Binasa sa ginang ang kanyang mga karapatan at inaresto siya sa harap ng mismong altar kung saan niya inaasahang koronahan ng kanyang sarili. Huwag niyo akong hawakan. Hindi niyo ba alam kung sino ako? Ako ang nababayad sa inyo, Will. Sabihin mong ipinag-utos mo ito, Will. Humahagulgol na sigaw ni Celestina habang pinupusasan at kinakaladkad palabas ng simbahan. Wala na ang maayos niyang buhok. Ang kanyang gintong Filipiniana ay lukot-lukot. Ang mga taong dati yumuyuko sa kanya ay ngayoy umiiwas ng tingin. Tila nandidiri sa isang nakakahawang sakit. Wala siyang nakuhang sagot mula sa kanyang anak. Nakatayo lang si Will, nakasandal sa podium. Pinapanood ang babaeng nagbigay sa kanya ng buhay na siya rin kumuha ng kanyang kalayaan. Ang tingin niya sa kanyang ina ay tulad ng tingin sa isang estranjero na nagdulot ng malalim at hindi na mabuburang sugat. Nang mawala ang ginang sa paningin, nagsimunang mag-alisa ng mga tao. Nilapitan ng mga pulis si Sister Pilar upang formal na imbestigahan. Kalmado itong sumama. Isang malungkot, ngunit mapayapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa wakas, malaya ng kanyang kaluluwa sa pagkabilanggo. Naiwan si Soledad at Will malapit sa altar. Basa ng pawis at luha ang mukha ni Soledad. Hawak pa rin ng mahigpit ang mga ebidensya. Tinitigan niya si Will. Nakatayo na ito ng mag-isa, bagamat nanginginig at hirap na hirap ang mga binti. "Taginsayo ka?" bulong ni Soledad. Ang boses ay pumipiyok. Tipid nang umiti si Will, isang niting puno ng pighati, ngunit may kasamang kalayaan. "Kailangan kong patunayang hindi nasayang ang mga sakripisyo mo." Naglakad si Will palapit kay Soledad. Isang hakbang, at pagkatapos ay sumunod ang isa pa. Bawat galaw ay parang pinupunit ang kanyang mga kalamnan, ngunit pilit niyang tinitiis. Nang marating niya ang pwesto ng dalaga, nawalan siya ng balanse. Agad na lumapi si Soledad at sinalo si Will. Naramdaman niya ang bigat ng binata na nakasandal sa kanya. Ang init ng hininga nito at ang mabilis na tibok ng puso nito. Maingat niyang inalalayan si Will pabalik sa wheelchair. Nang makaupo, hinawakan ni Will ang parehong kamay ni Soledad. Ramdam niya ang mga kalyo nito. Ang patuloy ng hirap na pinagdaanan ng dalaga para ipaglaban ng isang taong hindi naman ito kadugo. "Soledad, patawarin mo ako." Basagang tinig ni Will. Tumitingin sa mga mata niya, naghahanap ng awa, naghahanap ng pagpapatawad. "Naniniwala ko sa kanya. Hinayaan kitang umalis nung gabing yon. Inisip kong tinrider mo ako gaya ng lahat ng tao sa buhay ko. Hindi ko nakita na kaya ka nasasaktan ay dahil pinoprotektahan mo ako. I'm so sorry." Nangingilid ang luha ni Soledad. Tinitigan niya si Will. Ang lalaking minsang naging dahilan kung bakit nagtiis siya. Ang lalaking pinilit niyang ibalik sa liwanag. Ngunit bago pa man siya maimpluwensyahan ng kanyang nararamdaman, naalala niya ang pakiramdam na itapon siya palabas ng mansyon. Naalala niya kung paano siya naging isang pawn sa laro ng pamilya nila. Ang bahay na ipinangako, ang mga luhang iniyak niya sa sahig ng kanyang kubo. Dahan-dahan, binawi ni Soledad ang kanyang mga kamay mula sa pagkakahawak ni Will. Naramdaman ni Will
ang malamig na pagkawala ng init na mga palad ni Soledad. Napatingin siya rito, nabigla. Wala kang dapat ihingi ng tawad, Sir Will. Malumanay na sagot ni Soledad, ngunit may harang na hindi magigiba ng mga simpleng salita. Gaya nga po nung sinabi ko noon, ginawa ko po yan para sa trabaho. Utang na loob ang subira sa pamilya ko at utang na loob din ang kumilay sa'yo. Hindi ko na gustong maging bahagi pa ng mundo ninyo. Tapos na po ang kontrata ko. Soledad, huwag mong gawin to. Hindi na ako katulad ng dati. Nakikita mo na, lalaban na ako ngayon. Pabawin ko ang lahat, pati ang bahay na ipinangako ni Mama sa'yo, ibibigay ko sa'yo. Hindi ko kailangan ng bahay na galing sa awa. Marimputo ni Soledad. Tiningnan niya si Will ng tuwid. Kung tatanggapin ko yan, anong pinagkaiba ko sa ginawa ng ina mo? Hindi na po. Ang mahalaga, alam mo na ang totoo at makakalakad ka na. Nakuha ko na ang katarungan na gusto ko para sa ating dalawa. Tumalikod si Soledad at nagsimulang maglakad palayo patungo sa malaking pinto ng katedral. Soledad, tawag ni Will. Pilit na sinusubukang tumayo muli upang sundan siya. Ngunit nanlambot ang kanyang mga tuhod at bumagsak siya muli sa wheelchair. Hindi lumingon si Soledad. Tuloy-tuloy siya naglakad, palabas sa liwanag ng umaga. Masakit sa dibdib, para may kung anong bahagi ng puso niyang naiwan sa loob ng simbahan. Ngunit alam niya na ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa pagpili sa sarili. Hindi siya babalik sa pagiging isang biktima ng utang na loob. Kinabukasan, lumabas sa lahat ng balita ang pagbagsak ni Doña Celestina. Kinumpiska ng gobyerno ang kanyang mga ari-arian at sinimulan ng kaso laban sa kanyang pandaraya at pang-aabuso. Si Yaya Rosa at ang iba pang mga katulton ay nabigyan ng severance pay bago ipasara ang mansyon. Ngunit para kay Soledad, ang mga balitang ito ay bahagi na lamang ng nakaraan, kasama ng 3 niyang kapatid at hawak ang kaunting ipon na naipundar niya mula sa charity center. Nakatayo sila ngayon sa harap ng isang maliit na bakanting tindahan sa gilid ng kalsada. Malayo sa mga pamilya Villamor, malayo sa sugal ni Tio Ramon. Wala pang laman ang tindahan kundi isang lumang labahan. Ilang pirasong sabon at malaking balde. Ngunit para kay Soledad, ito ang pinakamagandang tanawin sa mundo. Dahil ito, kahit maliit, ay pag-aari niya. Lumipas ang isang buwan simula nang sumabog ang katotohanan sa katedral. Para kay Soledad, ang buwang yon ay isang mahaba at malalim na paghinga. Ang paghinga ng isang taong matagal na nakulong sa ilalim ng tubig at sa wakas ay nakawala sa ibabaw. Ika-4 ng hapon sa kanilang bagong paupahang pwesto. Sa likod, natutulog ang 3 niyang kapatid sa isang malinis at bagong banig. Hindi na inaalala ang butas na bubong o ang ingay ng kanilang tiyuhin. Sa harap, amoy sampagwita at murang sabong panlaba. Naupo si Soledad sa isang munting bangkito na gawa sa kawayan, malapit sa bukas sa pinto, kung saan pumapasok ang huling sinad ng araw. Sa kanyang mga kamay ay isang simpleng tasang plastik na may lamang mainit na kape. Hindi kapeng mula sa mamahaling espresso machine ng mga Villamor, kundi kapeng barako na binili niya sa kanto. Isinandal niya ang kanyang liko sa konkretong pader. Pumikit siya ng marahan at pinakinggan ang paligid. Naririnig niya ang mga tricycle na dumadaan sa kalsada, ang tawanan ng mga batang naglalaro sa kalapit na tindahan, at ang mainang pag-awit ng hangin. Walang sigaw ni Doña Celestina, walang mga matang mapanghusga, walang banta ng utang na loob na kailangang bayaran habang buhay. Inilapit niya ang kape sa kanyang mga labi at humigup. Ang payat ay saktong-sakto upang paalalahanan siya kung saan siya nanggaling. At ang init nito ay yumakap sa kanyang tiyan na matagal na naging malamig dahil sa takot. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Nandun pa rin ang mga kalyo at ang ilang peklat mula sa pagkayod ng mga nakaraang buwan. Ngunit hindi na siya nahihiya sa mga ito. Ang mga kamay na ito ang naglaban ng mga damit upang makabili sila ng pagkain. Ang mga kamay ring ito ang naglabas ng katotohanan na nagpalaya kay Will. At ang mga kamay na ito
ang magtatayo ng kanyang sariling kinabukasan. Mumiti si Soledad. Isang ngiti na hindi na kailangang itago o ikontrol para pasayahin ang iba. Isang ngiting pag-aari niya. Samantala, sa kabila ng syudad, nasa isang pribadong rehab facility si Will. Nakatayo siya sa pagitan ng dalawang parallel bars. Pilit na inaakay ang kanyang mga paa pasulong. Bawat pagbagsak ng kanyang paa ay may kasamang sakit. Ngunit hindi na siya umiiyak, hindi na siya sumusuko. Ang kanyang ina ay kasalukuyang nakakulong at patuloy na nililitis. Nawala sa kanyang lahat ng kayamanang iningatan sa paraang madumi. Si Sister Pilar naman ay nasa kustodya, ngunit ang mukha nito ay puno ng pag-asa nang bisitahin siya ni Will. Binitiwan ni Will ang hawakan ng bakal. Tumayo siya, walang anumang suporta, habang pinapanood ng kanyang physical therapist. 5 segundo, 10 segundo, matatag na napangiti si Will. Tumingin siya sa bintana at sa kanyang isipan, tanging isang tao lamang ang nais siya makaalam na naging matagumpay ang kanyang laban. Subalit alam din niya na bago siya magpakita muli, kailangan niyang tiyakin na kaya niyang tumayo nang walang umaakay sa kanya. Kailangan niyang maging karapat-dapat sa isang babaeng hindi na kailanman magiging biktima ng pag-aawa. Ipinagpatuloy ni Soledad ang paghigop ng kanyang kape. Pinapanood ang araw na unti-unting nagtatago sa likod ng mga bubungan. Tahimik at panatag na ang lahat. Sa wakas ay nasa tamang lugar na. 1 taon ang lumipas. Ang maliit na pwesto na dati may isang labahan at balde lamang, ngayon ay isa ng maunlad na tindahan. Sa itaas ng pintuan ay nakasabit ang isang kahoy, nakaratula Soledad's Laundry at Livelihood Center. Hindi lamang ito naghugas ng mga damit, kundi nagtuturo rin sa mga single mother at mga kababaihang walang trabaho ng tamang paraan ng paglalaba at pag-aayos upang makapag-umpisa sila ng sarili nilang hanapbuhay. Abala si Soledad sa pagtiklop ng mga malilinis at mababangong. Kumot nang marinig niya ang pagtunog ng maliit na kampana sa pinto ng kanyang tindahan. Pasok po, sandali lang po at tatapusin ko lang itong. Napatigil si Soledad nang lumingon siya. Ang mga nakatiklop na kumot sa kanyang mga kamay ay muntik na mahulog. Ngunit mabilis siyang inayos ang kanyang sarili. Nakatayo sa pintuan si Will. Ngunit hindi siya nakaupo sa wheelchair. Suot ang isang simpleng maong na pantalon at asul na polo. Nakatayo si Will gamit lamang ang isang magaan na saklay sa kanyang kanang kamay para sa balanse. Maayos ang buhok nito. Malusog ang pangatawan at ang dating malamig at walang buhay na mga mata ay ngayoy nag-umapaw sa mainit at tapat na pagtingin. Umiris ang tibok ng puso ni Soledad. Ngunit pinanatili niyang kalmado ang kanyang muka. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa kanyang apron bago lumapit sa counter. Sir Will? Mahinang bati ni Soledad. Ngumiti si Will. Isang ngiti na kasinggaan ng hangin sa umaga. Will na lang, Soledad. Wala na akong ina na kailangang pagsilbihan. At hindi na ako amo ng sinuman. Lumapit ng kaunti si Will. Naglabas ito ng isang malaking brown envelope. Hindi tulad ng envelope na puno ng ebidensya noon, kundi pamilyar ito kay Soledad mula sa unang araw niya sa mansyon. Ibinabayan ni Will sa ibabaw ng counter. Ano yan? Tanong ni Soledad. Pilit na iniiwas ang tingin sa mga dokumento. Ito ang ipinangako sa iyo nung una. Ang titulo ng bahay na nga sa kontrata mo. Malumanay na sagot ni Will. Inayos ko ang mga papeles matapos ako makabawi mula sa rehab. Sayang naman, ikaw ang tunay na may-ari nito. Deserve mo to, Soledad. Tinitigan ni Soledad ang envelope. Kinitigan niya si Will. Bumulik sa kanyang alaala ang lahat ng sakit at luha na puhunan ng piraso ng papel na yan. Kung noon ito inialok sa kanya, malamang ay lumuhod pa siya sa tuwa. Ngunit ngayon, iba na ang Soledad na nasa harapan ni Will. Dahan-dahan, itinulak ni Soledad ang sobre, pabalik kay Will, gamit ang isa niyang daliri. Natigilan si Will, kumunot ang kanyang no. Soledad,
Tinatanggap ko na hindi ko mabibili ang tiwala mo, pero ito ay para sa mga kapatid mo. Umiling si Soledad. Ang mga mata nito ay kumikinang sa luha na nagmumula sa labis ng pagmamalaki at kalayaan. Will, nung araw na umalis ako sa bahay ninyo, naisip ko, gaano man kaganda ang isang pangarap. Kapag nanggaling ito sa nakakalasong kamay, mamamatay rin ang lahat ng tutubo roon. Itinuro ni Soledad ang paligid ng kanyang tindahan sa mga bago niyang labahan at sa mga kababaihang masayang nagtatrabaho sa likod. Tignan mo ang paligid, Will. Hindi na ako nangangailangan ng bahay. Naitayo ko na ito gamit ang sarili ko mga kalyo at pawis. Wala nang utang na loob, wala nang kontrata. Ang kalayaan ko at ng mga kapatid ko ay akin ang pag-aari. Tinitigan ni Will si Soledad at sa halip na mainis o malungkot, isang malalim na paggalang ang rumehistro sa mukha nito. Ang babaeng nasa harapan niya ay hindi isang taong kailangan iligtas. Isa siyang reyna ng kanyang sariling mundo. Mabilis na itinago ni Will ang sobre at tumango. Tinatanggap ang pagkatalo. Ngunit may bagong pag-asa. Kung ganoon, Napangiti si Will. Inilagay ang kanyang saklay sa gilid ng counter at humawak sa gilid nito gamit ang magkabilang kamay. Wala na akong utang na loob sa iyo at wala ka na ring utang na loob sa akin. Tayo ay pantay na. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Soledad. Pilit hinahanap ang init na minsan niyang natikman sa isang simpleng sabaw ng sinigang. pero Soledad, Malambing ngunit puno ng katiyakang sabi ni Will. ang tindahan mong ito ay mukhang kailangan pa ng isang tagabuhat na mga mabibigat na basket. Kaya ko na, promise, makapwede ako mag-apply. Libre ako araw-araw. Napatiti si Soledad kay Will at sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, isang totoong malakas na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawa na pumawi sa lahat ng sakit ng kahapon. Nakita niya sa mga mata ni Will na hindi ito nagbibiro. Narito ang lalaking pinili siyang balikan hindi para utusan at hindi para maging utang na loob. Narito ito para maging kapareha niya sa buhay na pareho nilang iniligtas. Sa ilalim ng maaliwalas na kalangitan at sa harap ng tindahang naging bunga ng kanyang luha at sakripisyo, tumango si Soledad. Ang kanyang mga kamay ay maingat na umabot at dahan-dahang hinawakan ng mga kamay ni Will. At sa init ng kanilang palad, ipinangako nila sa isa't isa na ang pag-ibig ay tunay lamang kapag pareho kayong malayang tumayo.